Hari ng mga Hari, 2022. Omi. Sa sandaling ito, ang boses ni Omi ay umalangaw sa kanyang isipan mula sa siyam na Taoist Demon King. Senior Demon King, sa wakas ay nakontak mo na ulit ako. Tuwang-tuwa si Omi, naisip niyang. Kailangang maghintay ng 1 taon at kalahati, ngunit hindi niya inaasahang makontak siya ng ganoon kaga. Ano ang gusto mo? Nataranta ang hari ng Diablo. Senior Demon King, nakatagpo ako ng kaunting hadlang sa pagtatasa ng isang first-grade Immortal Peel Master, sa Upper Yama Continent, kailangan ko ng pabor mula sa iyo. Siyempre pwede. I was about to ask you the same thing, tell me, what kind of favor? Yung anak ng asong si Sian Danhol, mayabang ang mga tao sa assessment office, sabi ko, self-taught, akala niya na-insulto ko ang propesyon, kailangan kong magkaroon ng master para ma-assess. Simple lang, ipapaalam ko kay Star Luo. At tingnan kung may oras siya, pwede kayong magkita, sa mukha ni Star Luo, hindi mahirap lutisin ito. Sabi ng 9 daw Demon King. Napangiti si Omi, hindi man lang niya nasabi na si Devil King ang unang nagsabi. Senior Demon King, ang pamilya ni Star Luo, napakalakas ba nito? Gaano ito kalaki? Malaki o maliit ang kapangyarihan, kung saan depende rin kung kanino ikumpara at saan, hindi ko alam kahit ano pa, ang alam ko lang na si Star Luo ang kanyang pamilya, ay nagtataglay ng Upper Immortal. Wow damn! Upper Immortal, mas malakas pa yan kaysa sa Earth Immortal. Napatingin si Omi dito medyo, dahil talagang hindi ganoon kadali na linangin ang isang Upper Immortal, ilang bilyong aabutin ba ng mga taon? 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sige, ipaalam ko kay Star Luo, babalikan kita mamaya. Ang siyam na daw Demon King ay agad na nagtungo upang ipaalam sa ibang tao na kanyang nililinang. Sa isang engrandi at marilag, nakamamanghang immortal na hardin, isang babae, ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Senior Xing Luo, na dumating si Omi sa Upper Feiyan Continent at nagkaroon ng problema, maginhawa ba para makipagkita ka sa kanya? Oo naman. Nasaan siya ngayon? Papuntahin ko ang aking lingkod at anyayahan siya. Mabuti. Makalipas ang ilang oras, may dumating na lalaki sa inn na tinutuluyan ni Omi. Pahina 81. Hello. Ikaw ba si Omi? Ako ay. Pinadala ako ni Miss Starro para hanapin ka, pinapunta ka niya sa bahay niya. Okay. I got it, let's go. Matagal na naghintay si Omi. Pakiusap, ang lingkod na iyon ay napakagalang, ang isang tao na maaaring imbitahan sa isang tahanan ay dapat na isang maharlika, bisita at magkaroon ng kakaibang relasyon kay Miss Xing Luo. Hindi nagtagal ay dumating si Omi sa isang napaka-solemn na lugar, sa isang hardin, may isang pavilion na binubuo ng mga bulaklak at puno, isang babaeng nakasuot ng malinis na puting damit ang nasa loob nito. Ang babaeng ito, na ang kagandahan ay walang kapantay, at ang nakapalibot na mga bulaklak ay tila nanlabo sa ilalim ng kanyang nakamamanghang mukha. Wow, this is Star Luo. Why so beautiful? Natigilan si Omi nang makita niya ito sa malayo. Sinabi ng katulong na iyon, hinihintay ka ni Miss Xing Luo sa hardin, kaya pumasok ka na. Pagkasabi noon, ang naunang umalis ang katulong. Sinundan ni Omi ang garden path at pumasok sa flower pavilion na iyon. Agad na tumingin si Star Luo at ngumiti, hello, dapat ikaw si Jomi. Sinabi ni Omi, ang tunay kong pangalan ay Omi, dating kilala bilang Jomi, kilalanin si Miss Xing Luo. Omi, please sit down. Bahagyang itinaas ni Star Luo ang kanyang kamay. Napaupo si Omi na may pagpipigil, kakaibang kinakabahan si Omi na mag-isa sa ganoong magandang babae. Omi, ikaw at ako ay parehong disipulo ng siyam na Taoist demons, kaya hindi na kailangang maging magalang sa harap, sa akin. At Bongsap, sige, kung kailangan mo ng kahit ano mula sa akin, mangyaring huwag mag-atubiling sabihin. Hindi naman talaga big deal, kukuha ako ng assessment ng first grade Immortal Peel Master, ito ay isang medyo magaspang. Narinig ko na natutunan mo na ang lahat ng iyong mga diskarte sa Immortal Peel sa iyong sarili, kailan talaga? Star Luo tanong na may pagdududa. Of course it is. I also had to learn it on my own kasi naghahanap ako ng walang master, pero hindi ko inaasahan, para talagang magtagumpay. Sayang lang at mahirap sanayin ang Immortal Peel Technique, pero hindi ko alam,
kung ano ang gagawin kung gusto kong dalhin ito sa susunod na antas sa hinaharap. Sinabi ni Star Luo, huwag kang mag-alala, dahil ikaw at ako ay nakatadhana sa isa't isa, sisikapin kong tulungan ka sa kung ano ang magagawa ko, ipapakilala kita sa isang Immortal Pill Master, at maaari mo siyang sambahin bilang iyong Panginoon. Salamat Miss Star Luo. Pahina 82. Hindi kailangang maging magalang. Tanong ni Omi, yung master na sinasabi mo, ilang level ng Immortal Pill Master? Siya. Sa loob-loob, sinabi ni Omi, ang ipinakilala ng Star Luo ay tiyak na hindi masama, ito ay kahit isang level 3 o kahit isang antas 4. Sinabi ni Star Luo nang walang pag-aalinlangan, second grade Immortal Pill Master. Ano? Nagtataka si Omi kung narinig niya ba siya ng tama, sa katayuan niya, ang pangalawang antas ay napakahusay magpakilala. Ngumiti si Star Luo, alam ko na sa loob-loob mo, medyo nandidiri ka, pero kung talagang nararamdaman mo na mas mababa, maaari kitang ipakilala sa isang ikatlong antas ng Immortal Pill Master. Gayunpaman, hindi mo ito dapat pagsisihan. Sinabi ni Omi, Miss Star Luo, paano ako masusuklam, alam kong mayroon kang mga dahilan para. Ipinakilala sa akin itong level 2 Immortal Pill Master, tiyak na itong level 2, ay mas mahusay kaysa sa mga level 3 na iyon, tama. Tumanggo si Star Luo, tama ka kung iniisip mo, para sabihin sa iyo ang totoo, itong Immortal Pill Master na pinakilala kita, best friend ko siya. Ang kaibigan mong babae. Nagulat si Omi. Oo, originally medyo nag-alala ako, total sikat ka sa pagiging number 1 pervert mo. Nakaraang buhay, ngunit nakikita ko na ang iyong talento sa Immortal Pill ay talagang mahusay, kaya't ako ay kukuha ng panganib at common kita sa BFF ko. Syempre hindi ko alam kung tatanggapin ako ng BFF ko o hindi. Try ko maglagay ng magandang salita para sa iyo. Napangiti si Omi, yan, ano ba ang mahiwagang BFF mo na akala mo mas magaling siya sa third level? Immortal Pill Master. Nako, ang BFF ko ay isang Immortal Pill Genius, nag-specialize siya sa lugar na ito, at sa murang edad, naging isang Level 2 Immortal Pill Master, at siya ang babaeng hinahabol ng karamihan sa mga kabataang talento sa Upper Fellows Island. Siyempre, nirerekomenda ko siya sa iyo, hindi dahil sa henyo siya, kundi dahil, may si BFF ay isang disipulo ng isang rank 4 na Immortal Pill Master. Isang disipulo ng ika-4 na ranggo ng Immortal Pill Master. Tama, kaya sa katagalan, ito ang pinakamahusay para sa iyo. Kung gayon, bakit hindi mo na lang ako hayaang sambahin ang ika-4 na ranggo ng Immortal Pillar Master bilang aking disipulo? Omi nagtanong. Halos mamatay si Star Luo sa galit at sinabing, Omi, may mga bagay na hindi ako magaling sabihin, kung sasabihin ko rin, baka isipin mong minamaliit kita, isang ika-4 na antas ng Immortal Pill Master, anong uri ng pag-iral? Kahit ako, hindi man lang ako tinitingnan ng mga tao, sa tingin mo bakit mo siya dapat sambahin? Sa pamamagitan ng pagsamba, aking binibini bilang iyong disipulo, hindi bababasa, maaari mong hindi direktang matutunan ang mga kasanayan ng ika-4 na ranggo na Immortal Pill Master, kaya sinabi ko sa iyo noon na mas mabuting sambahin ang kaibigan kong babae kaysa sa pagsamba ang mga third grade na Immortal Pillars. Salamat, Miss Star Luo. Walang anuman. Pahina 83. So, ako ngayon, gusto mo bang pumunta muna para magbigay pugay sa Master, o gusto mo bang pumunta para mag-assess ng first grade Immortal Pill Master muna? Nag-alinlangan si Star Luo at sinabing, magbigay galang muna tayo. Sumakay si Omi sa isang mausok na beast cart at umalis sa bahay ni Star Luo. Parehong nakaupo sina Omi at Star Luo sa beast cart at parang medyo alanganin. Sinabi ni Star Luo, Omi, hindi ko magagarantiya na ang aking matalik na kaibigan, ay tiyak na kukunin ka bilang isang disipulo. Pahina 84, Hari ng mga Hari, 2023. Siyempre, maganda na may recommend mo sa akin, alam ko rin naman na kung wala akong master magiging imposible para sa akin na magpatuloy. Buti na iintindihan mo, ang sining ng Immortal Pill, walang magpapasa nito, maliban sa ilan. Mababang antas ng pagpapakilala sa Immortal Pill, hindi ka makakahanap ng anumang mahahalagang libro sa Immortal Pill. Tumanggo si Omi,
Huwag isipin na may library na may higit pang mga libro sa Immortal Pill, simple lang ito imposible. Ang bawat Immortal Pill Master ay hindi madaling ipasa ang kanilang Immortal Pill techniques, ito ang dahilan din kung bakit, napakabihirang ng Immortal Pill Masters. Hindi nagtagal, nakarating ito sa isang lugar na may magandang paligid at walang dumi sa hangin, tahimik ang lugar, ang tanging naging tahimik ay ang huni ng mga insekto at ibon. Ito ang tahanan ng aking matalik na kaibigan. Oh, huwag pumasok sa iyong mga mata, at huwag magsalita o gumawa ng anumang mga bastos na kilos. Dapat mong malaman na ang aking makakaya kaibigan, na halos ang pinakakaakit-akit na babae sa mga lalaki, at ang mga kabataang lalaki na humahabol sa kanya ay halos lahat ng mortal na immortal, at may mga earth immortal na gustong humabol sa kanya, and if you dare to be disrespectful in any way, you should know that. I don't even know now if I'm sinasaktan ka sa paggawa nito. Antong hininga si Starro. Nako, hindi pa ipinapanganak ang taong maaaring makapinsala sa akin, sabi ni Omi. Sinabi ni Starluo, huwag masyadong magtiwala, ang 9 daw Demon King ay napakalakas, hindi ba siya ay nakulong din, ang natutunan mo lang ay ang kakayahan ng 9 na daw Demon King, kung bakit iniisip mo na walang makakasira ikaw. Gaano karami ang nalalaman mo tungkol sa kadakilaan ng langit at lupa? Biglang walang masabi si Omi, nakaramdam ng lamig sa likod niya. Tama naman, lumapit sa isipin mo. Pagkasabi niyan, lumakad siya sa isang patio, at biglang, may amoy ng halimuyak. Unang URL m.conshow8.net. Kaya lang, sa pasukan ng courtyard, 2 mid-mortal immortal powerhouses ang nagbabantay, pinipigilan ang sinuman na lumapit. 2 kuya, tulungan mo akong ipaalam. Magalang na sabi ni Starluo sa 2 mid-mortal immortal. Mga lalaking nagbabantay sa pinto, sa status ni Starluo, hindi man lang sila ng ahas na maging bastos dito, kaya malinaw anong klaseng status ang kanyang lady friend. Ito ay Miss Starluo, hindi na kailangang ipaalam, maaari kang pumasok ng direkta, sinabi ni Master Tian Xiang na ikaw ay dumiretso ka at alis. Mabuti. Dinala ni Xingluo si Omi at pumasok sa looban. Pahina 85. Sa looban, isang kamalig ng gamot ang inilagay, at ngayon sa ilalim ng shed, isang batang babae na nakasuot ng mabulaklak na damit, seryosong nakatingin sa isang bagay. Tian Xiang. Xingluo. Ang babae ay tumagal ng ilang segundo upang bumalik sa kanyang katinoan. Tengka, busy. Hindi. Araw-araw ganito. Alam mo naman kung paano tayo sa negosyong ito, a little problem can take years to solve, siya. Tumingin ang babaeng iyon kay Omi, itong babaeng tinatawag na Tian Xiang, na parang mas kabilang siya, homely at mahiyain na mga babae. Sa unang pagkakataong nakita ni Omi ang babaeng ito, akala niya ay napakaganda nito, lalo na ang floral dress niya. Suot, masikip at maluwag, ginagawa ang kanyang figure na mukhang hindi maihahambing na kaakit-akit, ang kanyang mukha ay isa ring klase, ang kanyang balat ay maputi at malambot, na parang nakakapag-ipit ng tubig, ang kanyang kagandahan ay hindi mas mababa kay Xingluo. Sa anumang paraan, gayunpaman, ang kagandahan ay kagandahan, ngunit siya ay masyadong mataas, hindi maiwasan ni Omi na magdulot ng pakiramdam sa pagiging hindi karapat-dapat. Ito ang unang pagkakataon na titingin si Omi sa isang babae at pakiramdam na hindi siya karapat-dapat. Mabilis na binawi ni Omi ang kanyang mga mata, natatakot na baka isipin ng mga tao na siya ay malazwa. Tian Xiang, ipapakilala. Kita sa kanya, siya ay isang maliit na kapatid na minsan kong nakilala sa aking paglalakbay sa labas, siya ay napakatalino sa mga walang kamatayang table task, umaasa sa isang libro ng walang kamatayang mga table task sa simula. Ang treasure book, at natutunan niyang pinuhin ang isang first-grade immortal pill sa kanyang sarili. Nakikita ko na siya ay napaka-talented, kaya dinala ko ito sa iyo upang makita kung gusto mong kumuha ng isang disipulo o ano paman. Sabi ni Starluo, ang babaeng tinatawag na Tian Xiang ay pinalaki si Omi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagulat, marahil ay hindi niya naisip na mahirap matutunan kung paano gumawa ng isang first-grade immortal pill ng mag-isa. Si Omi ay abala sa pagsasabing, "Nako Omi, magbigay ng respeto kay Master Tian Xiang." No. Tian Xiang tila nahihiya din, at abala sa pagsenyas kay Starluo na sabihin kay Omi na huwag pagpupugay. Sinabi ni Starluo,
Jumi, si Tian Xiang ay hindi isang taong may maraming saludo, huwag mag-atubiling gawin ito, sinabi iyon, muling sinabi ni Star Luo kay Tian Xiang, Tian Xiang, napakagandang panla, hindi mo ba isaalang-alang ito? Nako, talagang napakatalino niya sa mga immortal na table task, ang mga matututong pinuhin ang isang first grade na immortal, tableta sa kanilang sarili, kahit na may ilang sa nakaraan at kasalukuyan, wala sa kanila ang nauuwi. Pagiging master ng hindi bababa sa ikatlong antas. Gayunpaman, ako, hindi ko naisip na kumuha ng isang alagad at siya lalaki pa, babae ako, paano ko siya kukunin bilang alagad, hindi maganda. Tian Xiang, ikaw ay isang level 2 Immortal Pill Master, syempre maaari kang kumuha ng isang disipulo, ngunit ikaw ay napakabata, kaya nahihiya kang kumuha ng alagad. No, how about this? Since it's a little friend you know, kaibigan ko din yan, tutulungan kitang i-guide siya. Kung may kailangan ka, pwede kang pumunta at tanungin ako, tumanggap ka na lang ng disipulo, okay. Starro, Tian Xiang, huwag kang ma-pressure, dinadala ko lang siya dito para tingnan, kung ito ay pinakamahusay, kung hindi, huwag. Kung ganoon, tutulungan kitang gabayan siya. Pahina 86. Okay. Tumanggo si Xing Luo, nakaramdam ng sobrang awa sa kanyang puso, malayo sa pagtanggap ng disipulo ang mentoring, pagtanggap ng alagad kahit man lang makapagbuhos ng payo, mentoring was just correcting the mga pagkukulang ng ibang tao, hindi pagtuturo. Hindi kailanman naisip ni Tian Xiang ang tungkol sa pagtanggap ng isang disipulo, pagkatapos ng lahat, siya ay napakabata pa, at siya ang kanyang sarili ay kailangan pa ring dalhin ng kanyang amo, bukod pa, ang kanyang immortal pill technique ay ipinasa from her master, she didn't dare to privately pass it to someone again, in case her master sinisi siya. Jumi, kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong, tiyak na malalaman ni Tian Xiang ang lahat. Star sabi ni Luo kay Omi. Good, then I'll take my time. Napakaraming tanong ni Omi tungkol sa immortal pill sa loob, na marahil ay hindi makakatapos sa pagtatanong sa loob ng 2 araw at 2 gabi, napakaraming pintuan ng kaalaman tungkol sa immortal pill. Kaya lang, nagtanong si Omi, at sa isang kisap mata, ilang oras na siyang nagtatanong. Si Star Luo ay naghihintay doon na medyo balisa. Bakit ang daming tanong? Gayunpaman, tila hindi naiinip si Tian Xiang, ngunit napakatyaga sa pagpapaliwanag kay Omi, isang taong may tulad ng pasensya, at Omi ay mahal na mahal sa kanya. Hindi nagtagal, madilim na ang langit, at mahigit kalahating araw na nagtanong si Omi. Jumi, malapit na ang oras, kailangan ding magpahinga ni Tian Xiang. Kontentong ngumiti si Omi, good. Marami rin ang naintindihan ni Omi, at karamihan sa mga pagdududa sa kanyang puso ay neresolba din. Sa ngayon, kung babalik si Omi sa pagpino, tiyak na magiging maganda ang kalidad ng kanyang first grade immortal pill mas mataas, bago halos hindi maabot ng first grade immortal pill ni Omi ang 2 antas ng kalidad, ngunit pagkatapos ngayong hapon, tiwala si Omi na mapapadalisay niya ang kalidad ng kanyang immortal pill 3 o kahit 4 na antas. Huwag tingnan ito bilang isang maliit na pagpapabuti ng isang layer ng kalidad, kung ito ay ibang tao. Wala na nagsasabi kung ilang taon ng karanasan at patuloy na pagsubok ang aabutin bago ang kalidad. Itinaas ang isang layer na mas mataas, at walang masasabi kung gaano karaming hirap ang kakailanganin upang patatagin ito sa ganito antas ng kalidad. Pahina 87. Hari ng mga Hari, 2024. Sinabi ni Xing Luo, Tian Xiang, talagang mahirap para sa iyo. Ayos lang, talented talaga itong maliit mong kaibigan. Alam niya ang lahat at one point, ay wala pang nakilalang napakatalino, talaga, buong pusong sabi ni Tian Xiang. Oh, talaga, tumingin si Xing Luo kay Omi at ngumiti. Siyempre naman, may balak akong i-guide siya, pero, kalahating araw, siya ang nagtatanong sa akin, mga tanong, binibigyan ko siya ng mga paliwanag, at sa tuwing sasagutin ko siya sa kanyang mga pagdududa, siya ay nakarating sa akin sa isang punto, hindi na kailangan kong sabihin pa, pabayaan na ipaliwanag ito ng paulit-ulit again, nakasagot na ako sa mga tao noon, ngunit karamihan sa kanila ay kailangang ipaliwanag ng paulit-ulit ng ilan beses bago nila ito halos makuha,
o kahit na kailangan kong ipakita ito sa aking sarili bago nila maunawaan. At, ikaw, aking munting kaibigan, ipadama sa akin na napakadaling gabayan siya, sa pamamagitan lamang ng paggalaw ng aking mga labi. Tianxiang ngumiti, pagkatapos ng halos buong araw na pakikipag-ugnayan, medyo na-impress din siya kay Omi. Kay Omi, ang katalinuhan ay nagparamdam sa kanya na ang pagtingin kay Omi ay higit na nakalulugod sa mata. Si Omi ay abala sa pagsasabing, salamat sa paggabay ng Senior Tianxiang, nagpapasalamat si Tang Mo, gabi na ngayong araw na ito, kaya hindi komportable na istorbohin ko pa siya, kaya magpapalam na ako. Tang Mo, nalilito si Tianxiang. Sinabi ni Star Luo, Tianxiang, para sabihin sa iyo ang totoo, ang kanyang pangalan sa buhay na ito ay Omi, at ang kanyang pangalan sa kanyang nakaraan, buhay, Jomi. Nabawi niya ang kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, kaya ang dalawang pangalan ay maaaring kumatawan sa kanya. Jomi, paano sumunod? Si Omi mismo ang nagsabi, tama, kapareho ng numero 1 pervert ng Cloud Gong Immortal Kingdom na iyon, sa nakaraang buhay ko, siya iyon. Biglang tinakpan ni Master Tianxiang ang kanyang bibig, hindi makapaniwala. Maraming mga batang babae ang nakarinig ng reputasyon ni Omi bilang numero 1 lecher sa kanyang nakaraang buhay, at iniluwa, sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga batang babae, kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay pinatay sa kalaunan ni Gao Jian para sa mga tao, ilang maaaring pumunta upang lipulin ang taong ito mismo. Tandaan ang URL, consho8.net. Ngumiti si Star Luo, it's just a past life, nagbago na siya sa buhay na ito. Sige, mauna na kami. Manam, bahagyang tumango si Tianxiang, nalaman niyang si Omi si Jomi sa kanyang nakaraang buhay, si Tianxiang, ay medyo natakot, siya ay orihinal na isang medyo gutless na tao. Bagamat iyon ang kanyang nakaraang buhay, paano kung siya nanambalik ang alaala ng kanyang nakaraang buhay, paano kung mabawi niya muli ang kanyang pagkatao? Umalis si Omi sa mansyon ni Tianxiang sakay ng luxury car ni Star Luo. Sabi ni Omi, natatakot akong mahihirapan akong makipag-ugnayan muli kay Master Tianxiang, ang huling tingin na nakita ko. Nag-ingat sa akin. Pahina 88. Sinabi ni Star Luo, si Tianxiang ay may medyo masunurin na personalidad, at ang iyong prestige, sa iyong nakaraang buhay ay hindi. Natatakot lang siya, pero malamang sa lahat ng babae. Ang marilag na pangalan mula sa iyong nakaraang buhay. Naramdaman ni Omi na masyadong sarkastikong gamitin ang salita prestihiyo. Paumanhin, hindi ako sarcastic, sinasabi ko lang ang bagay na iyon. Ayos lang, maraming salamat sa araw na ito, hinayaan mo akong sagutin ang maraming tanong tungkol sa Immortal Pill. Sabi ni Omi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinabi ni Star Luo, bagaman hindi ko alam kung paano pinuhin ang Immortal Pills, alam ko rin na sa bawat pagsulong ng Immortal Pills, ang mga bagong pagdududa ay ipinanganak, at ang hindi nasagot na mga pagdududa ay hindi na mangyayari tapos na. Sa katunayan, ang pagsagot sa mga lumang hindi nasagot na mga pagdududa ay agad na haantong sa mga bago. Magandang bagay iyan, ibig sabihin nag-improve ka na. Oo, ang kalidad ng immortal na mga tabletang dinadalisay ko ngayon ay may kumpiyansa sa ikatlong antas, kung Master hindi sumagot si Tianxiang para sa akin ngayon, aabutin ako ng hindi bababa sa 10 o 8 taon bago ko ito maisip, labas ng kaunti. Ang bait mo, marunong talaga pumili ng tao si Senior Demon King. Dati, ang mga tao, ang pinili ng Demon King ay pawang mga cultivation henyo, walang immortal na table task. Noong una ay gustong sabihin ni Omi na magaling din siya sa martial arts, ngunit kapag naisip niya ito, ang dahilan kung bakit magaling si Omi sa martial arts ay dahil napino niya ang silence art ng Demon King, ang Star Luo ay nilinang din ng Demon King, sabi ni Star Luo ay nagpino din, kahit na mas malakas pa. Spells. Malayong mas makapangyarihan kaysa kay Omi, kaya hindi naglakas loob si Omi na magsalita ng mapagmataas na salita tungkol sa martial arts. At, sa sandaling iyon, inilabas ni Xing Luo ang isang piraso ng papel mula sa kanyang dibdib at sinabi, kunin mo, ito ay ang liham ng rekomendasyon na hiniling ko kay Tianxiang para sa iyo. Ano? Tungkol sa sulat ng rekomendasyon para sa Level 1 Immortal Pill Assessment,
mayroon ka nito sulat ng rekomendasyon at pagkatapos ay pumunta sa Immortal Pill Hall para sa pagtatasa, wala na mga problema, at walang magtatanong kung sino ang iyong Panginoon. Salamat, abala si Omi sa paglilig nito. Sa oras na ito, dumaan ang beast cart sa isang kalye, sinabi ni Omi, Miss Xingluo, bababa ako dito. Hindi ka ba babalik sa bahay ko? Hindi, malapit lang dito ang tinutuluyan kong inn, babalik ako sa inn, at susuriin ko ang first grade Immortal Pill Master bukas ng umaga. Tumanggo si Star Luo, sige, maraming abala sa pagpunta sa aking lugar. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking gabi. Pahina 89. Kung gayon kailan ka babalik sa Yunluo Immortal Country? Say hi to me kapag umalis ka. Sabi ni Starlot. Sinabi ni Omi, kailangan pa rin ito. Gusto talagang makita ni Omi kung may pagkakataon na muling kumonsulte kay Master Tian Xiang. Well, kung paano magkaroon ng isang bagay, pumunta sa isang lugar na tinatawag na Xingluo Fang, na pag-aari ng aking pamilya, at humanap ka ng taong nagngangalang Xin, ipaparating niya ang iyong mga salita para sa iyo. Sige, salamat. Ang beast cart ay dahan-daang lumayo at nawala sa kanto. Bumalik si Omi na naglalakad sa inn na tinutuluyan niya. Jomi, where have you been? Nang bumalik si Don Omi sa inn, tila naghihintay si Belinda Maria para sa kanya na nag-aalala. Pumunta sa lugar ng isang kaibigan. Hindi na kailangang linawin ni Don Omi. Oh, nakita ni Belinda Ma ang tono ng boses ni Omi at medyo nawala, nag-alala siya sa kanya, pero ang mga tao ay napakalamig. Nakita ni Omi ang pagkawala sa mukha ni Belinda Ma, at nakaramdam ng kaunting paghingi ng tawad, kaya sinabi niya, huwag kang mag-alala tungkol sa akgabi na, bakit hindi ka natutulog? Hinihintay kita, hindi ordinaryong lugar ang Upper Fellows Island, natatakot ako na baka masaktan ka, mayroong tao dito. Huwag kang mag-alala, sige, maghilamos ka at hintayin mo ako. Nagulat si Belinda Ma, tapos na mula, tumalikod at pumasok sa kwarto niya. Tumingin si Omi sa likod ni Belinda Ma at ngumiti ng mapait, matapos makilala ang mga natatanging babae tulad ni Star Luo at Master Tian Xia ngayon, bigla niyang naramdaman na hindi nakaakit-akit ang level ni Belinda Maria. Umiling si Omi na may mapait na ngiti, ang mga natatanging babae tulad ni na Star Luo at Tian Xiang ay simple hindi karapat-dapat kay Omi sa ngayon. Dumating si Omi sa kwarto ni Belinda Ma at nagpalipas ng gabi nang walang sabi-sabi. Kinaumagahan, bumangon si Omi. Jomi, ayaw mo ba talaga ng tulong ko? Lumapit si Yunze kay Omi ng madaling araw at sinasabi pa rin niya, na siya ay maaaring makatulong na humingi ng tulong sa kanyang tiyuhin sa paghahanap ng isang taong kilala niya upang masuri ang isang unang baitang walang kamatayang Pillmaster. Hindi umimik si Omi, hinagisan siya ng isang pirasong papel at sinabing, tingnan mo mismo kung ano ito. Sulat ng rekomendasyon ni Master Tian Xiang. Ikaw, paano mo nakuha iyan? Kilala mo si Master Tian Xiang. Pahina 70. Noong una ay gustong magpanggap ni Omi bilang kaibigan niya at sabihing kaibigan niya iyon, ngunit sa pangalawa na isip, mas mabuting huwag na lang magsalita ng ganyan, sakaling lumabas ito at kumalat kay Master ang mga tainga ni Tian Xiang, hindi magandang isipin na siya ay mayabang. Nakuha ito ng isang kaibigan ko para sa akin, kaya hindi na kailangan ng tulong ng iyong tiyuhin. Natatakot ako na sa antas na iyon ng iyong tiyuhin, hindi siya makakakuha ng sulat ng rekomendasyon mula kay Master Tian Xiang. Walang masabi si Yunzi, sa katunayan, hindi pa umabot sa ganoong antas ng pakikitungo kay Master ang kanyang tiyuhin. Tian Xiang, nakita ni Omi ang mukha ni Yunzi at tumawa, hindi inaasahan na ang kanyang casual na pananalita ay makakamit din ang epekto ng kunwaring nagkukumpera. Pahina 71. Hari ng mga Hari, 2025. Dinala ni Omi ang sulat ng rekomendasyon ni Master Tian Xiang sa Great Hall of Immortal Pills muli. Ikaw na naman, anong ginagawa mo dito? Pagkapasok niya sa Great Hall of Immortal Pills, nakakita ng isang matandang lalaki na isang Level 2 Immortal Pill Master, ang parehong Level 2 Immortal Pill Master na nagkaroon ng tumigil si Omi noong nakaraan. Darating upang i-assess ang isang Level 1 Immortal Pillar Master. Sabi ni Omi. Sumigaw ang matandang iyon, umalis ka rito, sinabi ko na noong nakaraan na hindi kita hahayaang kunin ang assessment, hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao?
Sa tingin mo ay tinutokso kita. Ngumuso si Omi, ang yabang, paano kung kailangan kong kumuha ng pagsusulit? Oh, katawa-tawa, maaari ka bang kumuha ng pagsusulit nang walang pag-aproba ko? Sinampal ito ni Omi. Lumipad ang matandang iyon, kahit na ang matandang ito ay isang second-grade immortal, siya ay nasa pre-human immortal stage, hindi siya kalaban ni Omi. Naglakas loob ka bang saktan ako? Galit na galit ang matandang iyon, isa siyang second-grade immortal master, higit sa isang mortal immortal level malakas na lalaki na nakikipagkaibigan sa kanya, talagang naglakas loob siyang talunin siya. Mabilis na inilabas ni Omi ang kanyang sulat ng rekomendasyon, sa oras na ito ay mas mabuting huwag makipag-usap ng walang kaparerekan siya, pagkatapos ng lahat, siya ay isang pangalawang antas na immortal din, kung siya ay pumunta sa isang tiyak na immortal na bansa, kahit na ang Earth, immortal powerhouses ay kailangang tretuhin ng magalang, maaari niyang tawagan ang isang grupo ng mortal immortal powerhouses to exterminate Omi in minutes. Nung sinabi niya iyon, medyo natakot pa rin si Omi sa loob nung ginawa niya itong sampalan. Sabi ni Omi, tingnan mong mabuti, ano ako? Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Biglang napatingin ang matandang iyon sa sulat ng rekomendasyon sa kamay ni Omi, at parang walang kamatayang isip nag-swipe ng QR code, nakita niya ang isang magandang babae sa kanyang walang kamatayang isipan. Nagbago ang mukha ng matandang iyon, si Master Tian Xiang iyon. Sa kanyang walang kamatayang pag-iisip, sinabi ni Master Tian Xiang, tinawag niya ang kaibigan ng aking matalik na kaibigan, problemayan ang mga masters ng Immortal Pill, huwag niyo na siyang pahirapan, hayaan niyo siyang matagumpay na mag-assess, salamat sa inyong lahat. Ang sulat ng rekomendasyon ay isang maikling pangungusap lamang, ito ay mula mismo kay Master Tian Xiang imposibleng pekain ito, dahil nakilala rin ng matandang ito si Master Tian Xiang at nakilala ang kanyang espiritual bango, ito ay tunay. Inilagay ni Omi ang sulat ng rekomendasyon. Pahina 72. Mukhang nabigla pa rin ang matandang iyon at hindi na bumalik sa kanyang katinoan. Bagamat gagawin ni Master Tian Xiang naging second grade Immortal Pill Master, naunawaan niya na hindi sila magkaparehas ng level lahat. Hindi maintindihan ng matandang iyon kung bakit kilala ni Omi si Master Tian Xiang, hindi, siya ang pinakamagaling kay Master Tian Xiang, kaibigan. Sabi ni Omi, paano, kailangan mo bang ipakita ko ulit sa iyo ang sulat ng rekomendasyon? Kung hindi trabaho, kailangan kong pumunta at anyayahan si Master Tian Xiang. Ang mukha ng matandang iyon ay hinarap at sinabi niya, hindi na kailangan. Pagkasabi nito, hinawakan niya ang kanyang mukha na iyon, bugbugan lang at pert, sobrang sama pa rin ng loob niya. Sabi ni Omi, huwag ka ring malungkot, kung hindi ka masaya, maaari kang pumunta sa paligid at alamin kung sino ang babaeng kaibigan ni Master Tian Xiang ay, ang pagpapapatay sa iyo ay garantiyang ilang minuto. Nang inig ang katawan ng matanda, mapatay siya sa ilang minuto. Napabuntong hininga si Omi, talaga, kung hindi mo gagawin, hindi ka mamamatay, sobrang walang nakikita, pero matapang din magtrabaho sa Hall of Immortals. Natututo ako mag-isa, akala mo ordinaryong tao lang ako, di ba? Ang matanda ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso, hindi bababasa, naalis niya ang kanyang balak na makahanap ng isang tao na patayin si Omi. Sa orihinal, gusto niyang humanap ng ilang mortal na immortal para mapatay si Omi. Naniniwala ako na ang maaaring ihanay ang malalakas na mortal immortal na handang tumulong sa kanya na mapatay si Omi, at kakailanganin lang niya para tulungan ang kabilang partido na pinuhin ang Immortal Pill minsan. Ngunit ngayon, kinanselan niya ang planong iyon. Nakita ni Omi na lumuwag ang mukha ng matanda, lihim siyang natuwa, itong matandang ito, kasama yata ni Yungang. Ang Grandmaster Chen ng Immortal Kingdom ay nasa parehong antas. Sa hinaharap, kapag bumalik ka sa Yunluo Immortal Kingdom, kung mayabang din si Master Chen sa harap ni Omi, ang liham ng rekomendasyong ito ay maaari ding ipakita kay Master Chen. Ang katayuan ni Grandmaster Tian Xiang sa larangan ng Immortal Pill ay hindi isang bagay na kaya ng mga ordinaryong tao tumangala, syempre, ang pangunahing dahilan ay dahil sa pang-apat na baitang Immortal Pill ni Master Tian Xiang. Master, kung sino man ang makakasakit sa isang rank 4 na Immortal Pill Master, iyon din ang gagawin ng Upper Immortals dapat makipagkaibigan sa kanya.
Susunod, dinala si Omi sa opisina ng pagpaparehistro at maayos na nag-sign up. Pakiusap, sundan mo ako sa pagtatasa. Sabi ng matanda na may itim na mukha, na para bang siya ay labis na nagkasala at walang mapaglabasan ng galit. Oh, pagkatapos, may isa pang lugar, at sa ngayon, may ilang mga master ng Siandan sa lugar na iyon. Sa pangkalahatan, ang pagtatasa ay pangunahin para sa Level 1 Immortal Pillars, at Level 2 Immortal. Mga haligi, Master Lu, ang taong ito ay gustong mag-assess ng unang antas ng Immortal Pillar Master. Pahina 73. Oh, papasukin mo siya. Go in. Pagkasabi noon ay naunang umalis ang matanda. Lumapit si Omi kay Master Lu, tiningnan ni Master Lu ang application form ni Omi at nakita iyon sa kolum ng nagrekomenda ng mga instructor. Ito ay isinulat bilang Tian Xiang, siya ay nagulat, at ang kanyang buong hitsura, na parang mas energetic agad siya. Kumusta, Kuya Tang? Huwag kang kabahan, tiyak na papasa ka sa pagtatasa. Sabi ni Master Lu masigasig. Alam ni Omi na marahil ay nakita niya ang pangalan ni Tian Xiang kaya bigla siyang naging masigasig. Mabuti, halika, pumunta tayo sa pagtatasa. Inimbitahan ni Grandmaster Lu si Omi sa isang silid ng alchemy, na mayroong maraming peel furnaces ng iba't ibang uri. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Omi ng napakaraming peel furnace. Ang ginagamit ni Omi ngayon ay napakaraming mababang uri, ang mga ordinaryong hurno na binili sa mundo, at ang tunay na apoy ni Omi ay isang lasa lamang, ngunit ito ay sapat na sa ngayon. Sinabi ni Master Lu na iyon, ikaw mismo ang pumili ng peel furnace, siya pala, ang apoy na ginagamit mo ngayon, dapat ay isa pa ring lasa ng void fire. Hindi, isang lasa ng tunay na apoy. Sabi ni Omi, kumikislap ang mga mata ni Master Lu na iyon at tumawa, Kuya, huwag mo akong biro. Kahit dalawa pa ang ginagamit ko, lasa ng void fire, hindi banggitin sa iyo, kahit na ang master ni Master Tian Xiang, isang 4th grade Immortal Peel Master, gumagamit lang ng 5 flavor ng void fire. Tinamaan si Omi ng isang hampas ng palad, isang pulang apoy ang nag-spray sa kanyang kamay, ang init ng apoy ay napakataas. Ang mga mata ni Master Lu ay kumislap sa panghahamak, ngunit ang kanyang bibig ay tumawa, ikaw ay isang lasa ng void fire, at ito ay isang sa halip mahirap ang isang iyon. Ako ay isang virtual na apoy, akala ko ito ay isang tunay na apoy, hiniling ko sa isang batang babae na matutunan ito noon. Ang tunay na apoy ay hindi ganoon kadaling gawin, kaming mga master ng Immortal Peel, isang bagay ang teknik, ang pagkabisado kung ano ang uri ng pamamaraan ng sunog ay isa pa. Ang mga master ng Siandan na maaaring gumamit ng tunay na apoy ay halos nasa itaas ng lahat ikalimang antas, at sa Earth Immortal World, mahirap makahanap ng master ng Siandan na higit sa ikalima level. Kapag lumabas ka sa hinaharap, huwag mong sabihin na ginagamit mo sa totoong apoy, maliwanag na ang isang hindi naiintindihan ng outsider, pero tinuturing kang insider, at pinagyayabang mo pa rin ang paggamit through fire, magbibiro ka kapag nakabangga ka ng insider. Oh, nahihiyang tumango si Omi, kumbaga, hindi rin totoong apoy ang apoy na ibinuga ni Little Fire, ito ay virtual na apoy. Sabihin na lang natin, paano naging napakadali ng totoong apoy. Sige, pwede mo nang simulan ang assessment, i-record ko lahat ng proseso ng assessment mo dito kristal ng memorya. Pahina 74, Hari ng mga Hari, Kabanata 2026. Tumingin si Omi kay Master Lu at nakita niyang may hawak itong itim na bato na kasing laki ng kuko. Ito ay isang memory crystal. Oo, tinatawag din itong tatlong bato ng buhay, sa madaling salita, bawat isa ay may sariling pangalan. Medyo nabigla si Omi, dahil nakita ni Omi, sa mortal na mundo, ang teknolohikal na mundo, si Omi ay nakita kahit na mas malaki, agad na nagre-record ng maraming mga eksena mula sa sinaunang panahon. Mayroong isang buwan, may mga taon, at ang pinakamatagal ay kahit 500 taong gulang. Sa hindi inaasahan, pagkatapos na dumating si Omi sa Immortal World, sa wakas ay nakita niya ang ganitong uri ng bagay na lumitaw. Hindi na ito inisip pa ni Omi at agad na sinimulan na pinuhin ang Immortal Peel. Sinabi ni Master Lu sa memorya ng kristal, ako, si Lu Yihua, ay tinatasa si Omi, ni-record ang prosesong ito bilang patunay. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang i-record ito ng memory crystal para kay Omi.
Maingat na nagpino si Omi, at makalipas ang mga 15 minuto, natapos na ni Omi ang pagpino, at isang immortal pill, na may panggamot na halimuyak ay ginawa. Dinala ito ni Luihua sa kanyang ilong at sinipsip, sinabing, hindi masama, nagawa mong pinuhin ang ikatlong layer ng dekalidad na immortal pill sa iyong unang assessment. Congratulations, Omi, nakapasa ka sa assessment. Sinabi ni Omi, Senior, maaari mo rin akong tawaging Jomi, idagdag ang 2 pangalan dito. Jomi, unang website m.conshow8.net. Oo, iyon ang pangalan ko sa aking nakaraang buhay. Okay, ang pag-uusap na ito ay naitala sa memory crystal. Pagkatapos, tinapos ang recording, sinabi ni Master Lo, ang memory crystal na ito ay ang iyong unang antas ng Immortal Master Official na, mangyaring panatilihin itong ligtas. Siyempre, maaari mo ring isabit ito sa iyong dibdib, para maskan ito ng lahat sa kanilang mga immortal na kaisipan at matukoy ang pagiging tunay nito sa isang sandali. Haha, hindi na kailangan. Hindi nagkunwari si Omi na maihahambing, isang first grade immortal pill wala si Master. Mali ang ideya ni Omi, mataas din ang demand ng isang first grade immortal pill master, human immortals, mortal immortals, at maging earth immortals. May mga taong mangangailangan ng first grade immortal pill master para tulungan silang pinuhin ang immortal pills. Itinuro ni Master Lo, mabuti na maging hindi gaanong magarbo, kahit na ang katayuan ng immortal pill master ay iginagalang, ngunit ito ay mataas din ang panganib, palaging may ilang mga pervert na kukuha ng immortal pill master at pilitin siyang pinuhin ang immortal pills para sa kanila, at patayin sila kung hindi. Pahina 75. May mga ganyan pa. Tama, kaya mas mabuting maghanap ka ng ilang matatag na pangmatagalang kasosyo sa hinaharap, nagbibigay sila ng proteksyon para sa ikaw, kaming mga master ng immortal pill, na dalubhasa sa immortal pills, ang aspeto ng lakas ay talagang hindi tulad. Mabuti, kahit na mayroong isang kaharian, karamihan sa kanila ay nasa walang laman na kaharian, nakakaharap sa parehong antas ay kadalasan hindi tugma. Hehe, sabi ni Omi sa loob-loob niya. Siya ang exception, karamihan sa mga keybarkada niya ay walang laban sa kanya. Kaya lang, lumabas si Omi sa Great Hall of Immortals. Si Yunzi, Belinda Ma, Wild Do, at silang tatlo ay naghihintay sa labas ng Great Hall of Immortal mga haligi. Nang makitang lumabas si Omi ay agad silang umakyat. Paano na? Tapos na ba ang assessment? Si Belinda Ma ay abala sa pagtatanong. Sabay hugot ni Omi sa assessment crystal niya. Sa isang sweep ng ilang immortal thoughts, nakita nila kaagad ang isang magaspang na pagtingin sa pagtatasa ni Omi proseso. Congratulations young Master Joe. Nataranta at nambobola si Belinda Ma, na parang ang buong kilos ni Omi ay nagbago pagkatapos niyang makuha ang patunay ng pagiging first grade immortal master. Biglang naramdaman ni Belinda Ma sa loob-loob, sobrang pagmamahal kay Omi. Tumingin si Yunzi kay Omi, at nagbago din ang mga mata. Noong nakaraan, masasabing hindi sapat si Omi para sa kanya, ngunit ngayon ay nakuha na ni Omi ang titulo ng First Grade Immortal Pill Master, iba ito, at least karapat-dapat sa kanyang pagkakakilanlan bilang prinsesa ng Yunluo Immortal Kingdom, at si Omi ay mas malakas muli sa kanya. Tanong ni Yunzi, ngayon ikaw. Nandito na ang assessment, hindi ba dapat susunod na tayong bumalik sa Yunluo Immortal Kingdom? Sinabi ni Omi, ano ang pagmamadali, manatili pa ng ilang araw. Nais din ni Omi na makipagkita kay Star Luo, at gusto rin niyang magtanong ng ilan pang tanong mula kay Master Tian Siang. Tumango si Yunzi, ang tingin sa mga mata ni Omi ay hindi na katulad, pilit na nararamdaman tulad ng dati, ngunit isang gustong isa. Masasabing tahimik na tumalon ang status ni Omi nang makuha niya ang status na first grade walang kamatayang Pill Master. Bumalik si Omi sa inn at naghanda na makipagkita kay Star Luo bukas. Gayunpaman, bago pa man pumasok si Omi sa inn, narinig niya ang isang tao sa inn na nagsasabing, hindi ko talaga alam, saan nagpunta si Pinsan Yunzi. Pahina 76. Pasensya na, hindi ko talaga alam, nakikituloy lang sila sa aming inn, hindi kami pumunta kung saan sila pupunta, sabi ng may-ari ng inn. Narinig ni Yunzi ang boses at nagulat siya, si Pinsan Yang Fan. Pagkasabi noon, ilang tao ang pumasok sa inn, at sigurado, ang pinsan ni Yunzi,
at isang hindi kilalang kabataan, ay nagtatanong sa tindera tungkol dito. Pinsan. Oy, Pinsan Yunzi, bumalik ka, tinatanong ko lang kung saan ka nagpunta. Dumating si Yang Fan at isa pang kabataan, pataas. Tumingin si Yunzi sa kabataan at ngumiti, Kuya Gusi ba, dumating ka rin. Hehe, Miss Yunzi, ilang araw na ang nakalipas, gumanda ka na naman. Matamis na sabi ni Ancient Temple ba, sa kanyang labi. Gayunpaman, hindi siya nagustuhan ni Yunzi at nakangiti lang siyang sinalubong. Tumayo si Omi sa likod at hindi umimik. Ang Ancient Temple ba na iyon ay tumingin kay Omi at sinabing, ikaw ang kaibigan ng babaeng Yunzi, Jomi. Tama, bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Guji ba, na para bang ang pagbanggit kay Jomi ay medyo nakakahiya, kung hindi Yunzi. Hinding-hindi niya makakausap ang gayong tao hanggang sa mamatay. Hindi na nag-abalang kausapin siya ni Omi at dirdiretsong naglakad paakyat sa hagdan, habang humihinga, Yunzi, punta ka sa kwarto ko. Oh, sabi ni Yunzi kina Yang Fan at Gusi ba, paumanhin hindi ako libre ngayon, bumalik na kayo. Ito, nanlumo si Yang Fan, sinadya niyang dinala ang Ancient Temple ba para palalimin ang kanyang relasyon kasama si Yunzi. Ang sinaunang templo ba ay abala sa pagsasabing, Miss Yunzi, hindi mo ba sinabi na kayo ni dating Jomi ay ordinaryong kaibigan? Bakit siya pinapayagang utusan ka? Dahil kaibigan ko siya. Hindi kailangang maging masunurin ang isang kaibigan tulad ng isang kasambahay, Cloud Violet Girl. Galit na sabi ni Guji ba. Tumayo si Omi sa hagdan, huminto at sinabing, ikaw si Gus Eba, tama. Yes, how drop. Tumingin si Guji ba kay Omi na parang karibal niya. Sinabi ni Omi, gusto mong malaman kung bakit ako sinunod ni Yunzi. Okay, sasabihin ko sa iyo. Huwag mong sabihin. Si Yunzi ay abala sa pagsigaw. Sinabi ni Omi, dahil, gusto ako ni Yunzi, sinasamba ako, at handang gawin ang lahat para sa akin. Gus Heba, ikaw, pwede ka nang umalis, wala kang pagkakataon, huwag mong sayangin ang iyong oras at lakas. Imposible naman, paano magugustuhan ng pinsan ko ang isang tulad mo, kahit henyo ka, pero saan sigaw ni Yang Fanten. Pahina 77, ngumuso si Omi, di ba, tanungin mo na lang si Yunzi. Pagkasabi nun, umakyat na si Omi, wala na si Omi, marahas na labanan sa kanila, pagkatapos ng lahat, ito ang kanilang teritoryo. Si Fan Yang ay abala sa pagtingin kay Yunzi at nagtanong, Pinsan, sabihin sa pinsan na hindi ito totoo, ang palaka na ito ay nangangarap. Pahina 78, Hari ng mga Hari, 2027. Napabuntong hininga si Yunzi sa loob, naisip niyang may sasabihin si Omi tungkol sa pag-aalay niya ng kanyang kaluluwa. Kinailangan ni Yunzi na sumabay sa sinabi ni Omi at tumango, Pinsan, pasensya na, nagsinungaling ako sa iyo. Tama si Jomi, gustong-gusto ko siya at sinasamba ko siya, kaya sinundan ko siya hanggang dito mula sa Yunluo Immortal Kaharian, nang walang anumang kahirapan. Muli ay tumingin si Yunzi kay Gusi ba at sinabing, pasensya na, Ginoong Go, mayroon na akong puso, salamat sa iyong kabaitan mo sa akin, makakahanap ka ng mas hihigit pa sa akin, pakiusap bumalik ka. Hindi, sigaw ni Guji ba, napakaganda ng isang babae, halos napagdesisyonan niyang asawa niya ito, at bilang isang resulta, lumipad mula sa hawakan, at nagustuhan ang isang hillbilly, at ang unang lecture sa kanyang nakaraang buhay. Muling sinabi ni Yunzi kay Yang Fan, Pinsan, bumalik ka na, aakyat na ako, pinapanta ako ni Jomi sa kwarto niya, ayoko siyang paghintayin, pasensya na. Pagkasabi noon, umakyat si Yunzi, Yang. Natulala si Fan doon. Pagkalipas ng ilang segundo, sumigaw si Yang Fan, Yunzi, hindi mo siya magustuhan, hindi karapat-dapat ang hillbilly na iyon, ikaw. Gayunpaman, hindi tumalikod si Yunzi. Dumating si Omi sa kwarto, at maya-maya, dumating si Yunzi. Jomi, bakit mo ako pinatawag dito? Tanong ni Yunzi. Ikaw ang alipin ko, hindi ka ba makakatawag kung walang mali? Oh, dapat galit ka sa akin sa iyong puso dahil sa pagkagambala sa iyong kasal. Tandaan ang URL, consho8.net. Hindi ko gusto ang Gus Hebo na iyon noong una, ang pinsan ko ang nag-set up sa akin sa kanya. Sa sandaling ito, sa ibaba, si Guji ba ay mukhang tulala,
na inuulit sa kanyang bibig. Nagulat ako, hindi kasing ganda ng yokel, ha? Nag-aalala si Yang Fan, Brother Gu, okay ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Hindi ako kasing galing ng isang hik, ha? Parang tanga, inulit ni Guji ba ang pangungusap na ito, saka tumawa ng mapait. Nagulat si Yang Fan sa loob, nako, hindi dapat nababaliw si Gasheba, di ba? Kung nababaliw ka, ito talaga ang wakas. Sa ngayon, hindi mapakali si Yang Fan kay Yunzi at nagpanik, nanginginig si Gusi ba. Kuya gugumising ka na wag kang ganyan sabay tayo mag-isip ng problema sigurado ako makukumbansi ko, ang aking pinsan, si Kuya Gu. Pahina 79. Gayunpaman, mukhang tanga pa rin si Gasheba, na bumubulong sa sarili, hindi ako makapaniwala na hindi ako kasing galing ng isang hik, hey, hindi ako makapaniwala na hindi ako kasing galing ng hik, galit si Yang Fan, kung talagang nagalit si Gasheba dahil dito, magagalit ang pamilya niya tiyak na hindi nakatakas sa responsibilidad, dahil siya ang nagtayo ng Gasheba at Yunzi, paano hahayaan ba sila ng mga tao sa pamilya ni Gasheba? Bakit kailangan mong maging malas, Guji ba? Pwede bang itigil mo na ang pagiging inutil mo, isang babae lang kaya, sigaw ni Yang Fan. Hindi ako kasing galing ng isang yokel, ha? Ang tanga talaga ng sinaunang templo ba? Sa sandaling ito, maraming mga tao sa inang nagtipon sa paligid, ang ganitong uri ng pampublikong lugar, ito ay imposibleng walang makaalam, ang ancient temple ba ay isa man lang sa nangungunang 200 henyo Upper Fellows Island, ang kasikatan ay naroon, sa sandaling ito, nakikita ang ancient temple ba na nababaliw, lahat ay hindi ka panipaniwala. Si Fan Yang ay sabik na itapak ang kanyang mga paa, hindi ngayon ang oras para magreklamo tungkol sa kakulangan ng tiyan, ngunit kung paano ito lutasin. Agad na binuhat ni Yang Fan si Gusi ba sa kanyang likod at dinala siya pabalik sa tirahan ng Yang muna sa iulat ito sa kanyang ama. Sa sandaling umalis si Yang Fan, ang buong inn ay puno ng talakayan. Nabaliw pa nga ang sinaunang templo ba, anong uri ng pagkabigla sa isip ang naranasan niya. Ewan ko, hindi ko lang pinapansin. Ilagay mo sa kanila, ang naririnig ko lang, habang paulit-ulit na inuulit ni Gasheba, hindi ako kasing galing ng isang yokel. What do you mean? Hindi siya kasing galing ng yokel, paanong posible iyon? Ang yokel na iyon ay naglakas loob na ikumpara, kasama si Gasheba. At pagkatapos ay isang tindahan, gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari? Panipi tuldok panipi, oy, pera, napasulyap ako sa nagniningning na kilos ng pangalawang bata. Agad namang naghagis ng bag ang mga curious na bisita na walang pakialam sa pera sa shop junior. Shop daw, sa aming inn, may ilang bisita mula sa Yunluo Immortal Kingdom na naninirahan doon, isa sa. Sila ay isang batang babae na nagngangalang Yunzi, ang prinsesa ng Yunluo Immortal Kingdom, napakaganda niya kaya hindi ko maiwasang makalimutang huminga. Nagkataon na si Yunzi ay pinsan ni Yang Fan. Nais makipagkaibigan sa sinaunang pamilya, kaya ipinakilala niya ang kanyang pinsan kay Gasheba, bagaman hindi ko alam ano ang nangyari, ngunit alam ko na pagkatapos makita ni Gasheba si Yunzi, nagustuhan niya ito, at gayon din, si Gasheba ay very confident na kaya niyang pigilan ang kagandahan, tutal, si Yunzi ay isa lamang prinsesa ng A. Maliit na bansang engkanto, sa pagkakakilanlan ni Gasheba, siya ay karapat-dapat. Gayunpaman, ang hindi inaasahan, na yun si Z, mayroon ng taong gusto niya, iyon ay, ang lalaking kasama ni Yunzi, na nagngangalang Omi, at ang lalaking ito, si Omi, ay ang reinkarnasyon ni Jomi, ang numero 1 pervert ng Yunluo Immortal Kingdom. Natutunan ni Guji ba ang katotohanan at nabaliw? Wow shit, kaya ganyan. Pahina 100. Sa sandaling ito, sa silid ni Omi, walang ideya si Omi na may makabuluhang nangyari. Siya lang tumingin kay Yunzi, at habang tinitingnan niya si Yunzi, mas nakakatokso siya, kaya ngayon, si Omi ay slapdash, patuloy na tinutokso ang mabangong labi ni Yunzi. Nahihiya si Yunzi, ngunit hindi man lang siya nagtiis, anumang pagtutol, pinayagan si Omi na halikan ang kanyang mga labi. Knock knock knock, sa sandaling ito, isang mabilis na katok ang nagmula sa pinto. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang aktwal na produkto. Bumukas ang pinto, at nagmamadaling pumasok si Nodo. Wild Beetle, anong problema?
Namula si Yunzi at nagtanong. Nakita ni Nodo ang namumula, kahinahinalang mga mata ni Yunzizi na nakatingin kay Omi, hindi alam kung ano ang kanilang ginawa, ngunit buo pa rin ang kanilang mga damit. Walang oras para mag-isip si Nodo, abala siya sa pagre-report, prinsesa, masama, malaking nangyari. Anong malaking bagay? Prinsesa, ang Guji ba na iyon, baliw? Natarante si Yunzi, ano ang kinalaman ng kabaliwan niya sa akin, hindi ko siya gusto. Nanlumo si Nodo, prinsesa, dahil hindi mo siya gusto kaya siya ay baliw. Bumaba na lang ako, at narinig ang buong ina nag-uusap tungkol dito. Hindi pwede. Nagulat si Yunzi. Bahagyang kumunat din ang noo ni Omi. Totoo, nang marinig ni Guji ba na personal mong sinabi na gusto mo si Jomi, nabaliw siya at paulit-ulit na sinasabi, mga kalokohang bagay sa kanyang bibig na mas masahol pa sa isang hik. Ngayon ay inalis siya ng iyong pinsan na si Yang Fan, baka bumalik sa tirahan ng Yang Kan. Tumingin si Yunzi kay Omi at hindi makapagsalita. Ngumuso si Omi, walang kwentang tao. Sinabi ni Nodo, Jomi, hindi ngayon ang oras para magsalita ng mga sarkastikong salita, galit si Gusi ba dahil kay Yunzi. At ikaw, siguradong lalago ang usapin na ito, sa tingin ko mas mabuting umalis na tayo dito kaagad, hindi ito ay lugar na matutuluyan ng matagal. Sabi ni Omi, hindi pa ako handang umalis. Jomi, magkakaroon ng dugo kung ang bagay na ito ay hindi mapangasiwaan ng maayos, kahit na hindi mo iniisip sarili mo, isipin mo. Si prinsesa, kung hindi ka aalis, kailangan kong kunin ang prinsesa at itago, una. Pahina 101, Hari ng mga Hari, 2028. Nagtatago, sa tingin mo kaya mong itago. Jomi, nakikiusap ako. Nakikiusap si Nodo. Tumingin si Omi kay Yunzi at sinabing, hindi ka pupunta kahit saan, kung talagang natatakot ka na may mangyari, dumiretso ka sa bahay ng tiyuhin mo, kahit saan ka magtago, hindi kasing ligtas ng Yang House, kaya mas mabuting pumunta ng Patago. Good. Tumanggo si Yunzi. Biglang nahiya si Nodo na hinimok niyang magtago, at hinawakan ang problema nang wala si Omi katahimikan. Nagtanong si Yunzi, ano ang tungkol sa iyo? Ako, dito ako nakatira, sabi ni Don Omi. Hindi, delikado. Si Yunzi ay abala sa pagpigil nito. Nagsalubong ang kilay ni Omi habang mahinang tumawa, can I understand that you care about me? Ako. Saglit na natahimik si Cloud Violet, ayaw niyang lumabas sa bibig niya, at yun nga ang sinabi niya. Siyempre may pakialam ako sa iyo, dahil kung mamatay ka, mamamatay din ako. Sabi ni Cloud Violet, isang segundo na dapat tandaan para basahin ang libro. Patawarin mo ako kung hindi mo ako gusto, sabi ni Don Omi. Tama, nasa kamay mo lang ang buhay ko. Busy si Yunzi, hindi siya naniniwala na mahuhulog siya, mahal din ni Omi. Hinayaan ni Omi na kunin ni Wild Moth si Yunzi. Tungkol naman kay Belinda sinabihan siya ni Omi na pumunta sa ibang inn, wala naman dito na mag-aalaga kay Belinda Maria Pag-iral. Tahimik na umalis si Omi sa inn at nagtungo sa isang lugar na tinatawag na Star Music Square. Ang Star Music Fang ay isang lugar tulad ng isang engranding teatro na dalubhasa sa pagtugtog ng musika at pagkanta at pagsasayaw. Hindi talaga naintindihan ni Omi kung paano nagbubukas ang pamilya Xingluo ng ganitong lugar, nakahanap si Omi ng kasama pinangalanang Zin. Hello, ano magagawa ko para sa inyo? Pahina 102. Ang pangalan mo ay Shin, ako si Don Omi. Ikaw si Omi. Oo, nalampasan ka ni Starro, at sinabi niyang maaari mong ipasa ang anumang gusto mo sa ngalan ko, ngunit sa samantala, si Miss Starro ay nasa retreat. Gaano katagal ang retreat? Xingluo, ito ay halos 1 buwan ng pag-iisa, at sa buwang iyon, kung may kinalaman ka rito, siya ay nagtanong sa akin na dalhin ka kay Tio Alan. Ano ang problema mo? Umiling si Omi, hindi, nandito lang para makita. Kung ganoon, sige. Hindi hinanap ni Omi si Alan, walang kwenta, hindi naman siya naghahanap ng proteksyon. Bumalik pa rin si Omi sa inn. Sa ngayon, sa tirahan ni Yang. Pare, kumusta, kailan gagaling si Gasheba? Sa isang silid, nag-aalalang tanong ni Yang Fan. Ewan ko, baliw ang walang kamatayan, walang paraan para iligtas siya, makakaasa lang siya sa sarili niyang isip,
kung ang mind figures it out, natural na Magi gising siya, kapag hindi na siya nakalabas, tuluyan na siyang mabaliw. Tapos na, siguradong hindi tayo pababayaan ng ancient family, talagang banibiro din tayo ni Pinsan Yunzi. Ano ngayon ang pag-uusapan dito? Ang pinakamalaking kasalanan sa bagay na ito ay kami ang nag-set up sa kanila, yon. May karapatan si Z na hindi ito magustuhan. Masyado kaming nagmamadali, hindi man lang namin naisip si Yunzi. Relasyon sa Jomi na iyon, kaya iset up namin sila ng basta-basta. So ano ngayon? Sa puntong ito, masasabi mo lang na hindi namin ipinakilala sa iyo, na nagkataon silang nagkita, na si Gasheba, umibig kay Yunzi at hiniling sa iyo na ipakilala siya. Masaya kang itinakda sila ng walang moral. Obligasyon bilang isang kaibigan. Sa palagay ko ay walang pinaghihinalaan ang iyong mga motibo, kung tutuusin, si Yunzi ay talagang napakamaganda, at gusto din ng sinaunang pamilya na magligtas ng mukha, kaya wala silang gagawin sa iyo tungkol sa bagay na ito. Panipi, mabuti, pagkatapos ay ibabalik ko kaagad si Gasheba sa pamilyang Go at linawin ang mga bagay sa pamilya Go. Pumunta ka kaagad, subukang pabalaykan si Gasheba bago bumalik ang balita sa pamilyang Go, at linawin sa ang pamilyang Go. Tandaan, ang lahat ng sisi ay napupunta kay Gasheba, ang implikasyon ay wala si Gasheba ang tiyan para dito. Manam, agad na dinala niyang fan ang Go Temple ba at nagtungo sa Go family. Pahina 103. Makalipas ang kalahating oras, sa isang malaking bulwagan ng sinaunang pamilya, may nakatayong mahigit 100 malalakas na lalaki. Higit sa 100 malalakas na lalaki ang lahat ay tumingin sa malaking bulwagan, nakakatuwang sinasabi na sila ay mas mababa sa isang hillbilly Go Temple ba. At siyang fan ay nakatayo sa gilid, tahimik, ipinaliwanag niya ang lahat. Isang malakas na lalaki mula sa sinaunang pamilya ang sumampal sa mukha ni Gusiba. Walang kwentang bagay, kayang gawin iyon ng babae sa iyo. Gayunpaman, pagkatapos ng sampal, ang Go Temple ba, na hindi matino, ay tila mas malala pa, na yamakap sa isang alipin at nagsasabing, Yunzi, gusto kitang pakasalan. Sa oras na ito, nagpa-practice si Omi sa inn. Kinabukasan, bago pa man imulat ni Omi ang kanyang mga mata, narinig niya ang malakas na katok sa pinto. Kinawayan ni Omi ang kanyang kamay at automatikong bumukas ang pinto. Tanging nakita ito ay ang kasama ng inn. Ano ang hinahanap mo sa akin? Senior Tang, may malaking nangyari. Anong malaking bagay ang nangyari? Ang kapatid ni Guziba, si Guziba ay pumunta sa aming inn at nagtatanong kung nasaan ka ngayon, sa palagay ko ay puyat ka na rito. Sinabi ng taong iyon na ang taong ito ay nagbigay kay Omi ng benepisyo ng pagdududa, kaya siya ay dumating upang ipaalam ng maaga. Govan ba? What the heck? Never seen it. Senior Tang, wala kang alam, ang kapatid ni Guziba, si Guziba, ay isang tunay na henyo. Si Guziba ay nirarango sa loob ng 150 sa listahan ng Pre-Human Immortal, ngunit ang kanyang kapatid na babae, si Guziba, ay nirarango sa nangungunang 20. Ano? Top 20. Tama, eksaktong 20, ang lakas ng babaeng ito, hindi talaga ordinary, mag-ingat ka ako. Aalis ka muna. Pagkasabi noon ay nakaramdam ng pag-iwas ang lalaking iyon. Maya-maya pa ay sumugod ang isang babaeng nakasuot ng pula at dumiretso sa kwarto ni Omi. Hindi pa nga tumatayo si Omi. Ikaw ba ang reincarnation ng numero 1 pervert, Jomi? Ikaw ang nanakit sa kapatid ko. Feelings with that bitch Yunzi. Galit ang babaeng nakasuot ng pula. Dahan-daang tumayo si Omi at tiningnan si Guning ba, medyo maganda siya, tuwid ang kanyang figure, at ay may malalaking suso, gayunpaman, ang kanyang mukha ay mukhang hindi kasiya siya, isang mabangis at masamang tingin. Sinabi ni Omi, ikaw ang sikat na Guning ba, tama ba? Pahina 104, kilala mo ako, hehe. Ang henyo ay nagrerango sa ika-20 sa listahan ng Pre-Human Immortal Rankang sa Sansensyo, Guen ba, na hindi siya kilala. Binigyan ni Omi ng maliit na tapik sa likod. Gaya ng inaasahan, ang mga tao ay gustong purihin, at si Guen ba, na mukhang mabangis at masama, ay nagpakalma ng isang bit. Natatakot, Hahaha, ako Tang, never akong natakot sa kahit sino sa buhay ko, baka narinig mo na natalo ako Yang Feng sa isang galaw noon. What so what,
Yang Feng is nothing, matatalo ko rin siya sa isang galaw. Tumaas ang tingin ni Guronba. Sabi ni Omi, pinadala ka ba ng pamilya mo dito para hanapin ako ngayon? Mali, pumunta lang ako sa iyo para sa sarili ko. So, anong gusto mo sa akin? Ikaw at ang asong iyon na si Yunzi ay sinaktan ang aking kapatid, ano sa tingin mo ang hinahanap ko sa iyo? Nasaktan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kapatid mo pala ang walang kwenta at baliw? Sa isang babae. Pahina 105. Hari ng mga Hari, 2029. Tumahimik ka. Sigaw ni Guronba. Sabi ni Omi, gusto ng kapatid mo si Yunzi, at gusto ako ni Yunzi, kaya baliw ang kapatid mo, napakasimple lang, bagay, at ngayon mo lang ako guluhin ng pribado, kung ipinadala ka ng iyong pamilya dito, nagpapakita lang ito kung bakit ang iyong pamilya ay may kakulangan ng magnanimity bilang Gujiba, dahil, ang iyong pamilya ay mayroon ding no kadakilaan. Kalokohan ka, sabi ko sa'yo, personal move ko lang to. Govan pa, isa ka ring babaeng sinasamba ng maraming tao at kilalang kilala figure sa Upper Fellows Island. Kalokohan, ang mga may gusto sa aking babae ay maaaring pumila sa isang kalye. Ngumuso si Guronba. Sabi ni Omi, kaya, kung ang lahat ay walang silbi gaya ng iyong kapatid, hindi ba't mayroong buong mga kalye ng mga lalaki sa Upper Yama Continent na baliw? Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Omi, hindi ba sinabi mo na may isang buong kalye ng mga lalaki na nagkakagusto sa iyo? Sigurado kang hindi mo gusto sino man sa mga lalaki sa kalyeng ito, at kung ang lahat ng lalaki sa kalyeng ito ay katulad ng iyong kapatid, nabaliw kung ang ayaw sa kanya ng babaeng gusto niya, may kalye bang puno ng mga lalaking baliw? Nagulat si Govan ba? Parang may katuturan, talaga ba? Ang kapatid niya Pailey. Nataranta ang reaksyon ni Guenba at sinabing, Omi, ayokong maging long-winded sa iyo, masyado kang magaling, sa bibig mo, hindi kita makausap, hindi ako pumunta dito ngayon para paglaruan niyang bibig mo. Natawa si Omi at sinabing, Govan ba, gusto mo ba talaga akong awayin? Well, nabasa ko na babae ka, kaya, hahayaan kitang gumawa ng first move. Ang unang website na m.conshow8.net. Omi, hindi kita aawayin dito, ipaglalaban kita hanggang kamatayan, do you dare? Ano ang hindi dapat manggawhas? Fine, bukas ng tanghali, Thunder Dulang Stage, kita tayo mamaya, at dalhin mo rin ang asong iyon na si Yunzi. Gagawin ko. Hindi, gusto kong makita ng asong iyon na si Yunzi sa sarili niyang mga mata kung paano ka parang aso sa aking mga kamay, at gusto kong Yunzi na magsisi kung paano niya pinili ang isang talunan na tulad mo. Sabi ni Guenba. Sinabi ni Omi, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Yunzi. Hindi, kung sasabihin kong may kaugnayan ito, kalimutan mo na, ako mismo ang hahanapin sa kanya, alam kong nasa yang residence siya. Pahina 106. Ngumuso si Guenba at naglakad palayo. Pinagmasdan siya ni Omi na lumipad palabas sa bintana, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Ngayon lang sana ginawa ni Omi, pero hindi ginawa ni Omi, dahil iniisip ni Omi kung natalo niya si Go. Ningba bukas sa buong view ng publiko, lumabas din ba ang katanyagan ni Omi sa Upper Feian Continent? Pagkalapag ni Ningba sa lupa, abalang lumapit ang isang katulong at nagtanong, Miss Ningba, nahanap mo na ba yung Omi? Nahanap ko na. Tara na, pumunta na tayo sa yang residence at hanapin ang asong iyon na si Yunzi, gusto ko siyang ipahiya, at ipakita sa kanya kung gaano siya kasama. Mabuti, mabilis na nakarating si Guenba sa yang mansion. Marami sa mga babae at dalaga ng yang mansion ay tumingin kay Ningba ng may labis na paghanga. Ningba, nandito ka na. Umakyat si Yang Fan na may masikasong mukha, tinitingnan ang nakakaantig na katawan ni Ningba at nakamamanghang magandang mukha, si Yang Fan ay nabalisa. Sa kasamaang palad, sa susunod na segundo, bumantong hininga si Yang Fan, dahil hindi siya sapat isang tao. Bukod dito, alam din ni Yang Fan na mayroon ng taong gusto si Guenba, isang napaka-talented na level 1 Immortal Pill Master, at ang taong nagustuhan niya ay mayroon ding Masters level 3 na Immortal Pill Master. Tumingin si Ningba kay Fan Yang at ngumuso, lazy toad. Ang mukha ni Yang Fan. Isang sandali ng kahihiyan, ang dahilan kung bakit siya tinawag ni Guenba na isang tamad na pulaka ay dahil kay Yang Fan ay lihim na nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa kanya noon,
ngunit hindi ko inaasahan na hindi siya bibigyan ni Guenba. Anumang mukha at direktang tinawag siyang palaka. Nasaan si Yunzi? Say. Pinsan ko. Sabihin mo o hindi. Fine, sasabihin ko. Agad na sumenya si Yang Fan sa ilalim ng tingin ni Guenba. Sa isang bulwagan, natagpuan ni Guningba si Yunzi, na nakikipag-usap sa ilang pinsan. Ang ihilang pinsan na iyon ay nagpapayo kay Yunzi na iwan si Omi, ang unang lecture sa kanyang dating buhay, ano ang mayroon gagawin. Gayunpaman, nanindigan si Yunzi na hindi siya magugustuhan ng iba, at sinabing hindi niya gusto background at family history. Pahina 107. Narinig ito ni Guronba, na nagkataon lang na pumasok, at lalong nagalit. Ikaw ang asong iyon Yunzi. Masungit na sabi ni Kuvyumba. Ikaw, Miss Ben, Govan ba? Oh, ikaw pala, anong gusto mo sa akin? Kung nandito ka rin para hikayatin akong makasama si Guji ba? Kalimutan mo na. Wala akong magugustuhan kundi si Jomi, kahit siya ang #1 lecturer sa dati niya buhay, maging sa buhay na ito. Bitch, sa tingin mo, kahit na ikaw ay karapat-dapat na pakasalan sa aking pamilya, maling akala. Ako ay dumating ngayon, ngunit upang ipaalam sa iyo na bukas ng tanghali, punta ka sa Thunder Dulang Stage, makakakita ka ng isang sorpresa. Anong ibig mong sabihin? Bukas malalaman mo na ang lalaking gusto mo ay hihiga sa aking paanan na parang aso. Ikaw, makikipag-duel ka kay Chumi. Naglakad palayo si Guzuanba na may halong galit. Ang mga pinsan ni Yunzi ay natigilan, siguro uba ay ang ika-20 na ranggo na henyo. Sabi ng isa sa mga pinsan ni Yunzi, Yunzi, buti naman pumunta ka doon bukas, total wala ka namang nakitang marami, mga henyo sa Yunluo Immortal Kingdom, kaya nalilito ka sa Jomi na iyon, pumunta ka doon bukas at makakita pa ng mga totoong henyo, siguro, maramdaman mo na ang Jomi na iyon, wala na talaga kaysa doon. Oo, makakakita ka pa, mabubuksan ang mga mata mo, baka kung babalikan mo ang unang pervert na iyon, hindi ka na magiging interesado sa kanya. Hinimok ng lahat si Yunzi na makita ito. Medyo nag-aalala si Yunzi Wei tungkol kay Omi sa loob para sa ilang kadahilanan, maaaring mayroon talaga siya feelings for Omi, medyo. Hindi, siguradong hindi, nasa kamay niya lang kasi ang buhay ko, kung may mangyari sa kanya, ganoon din ako, tapos na. Pinayuhan ni Yunzi ang sarili. Nang lumabas si Guningba sa gate ng residence ng Yang, agad na inalok ni Yang Fan ang kanyang mabuting pakikitungo at sinabing, Ningba, magkita tayo. Sa loob ni Yang Fan ay tila gustong subukang muli upang makita kung maaari niyang ituloy si Guningba. Gayunpaman, huminga si Guningba, Yang Fan, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Dapat mong malaman na ikaw ay 100,000 milya ang layo kumpara kay Gao Qiyong, isa siyang first grade Immortal Master at may third grade Immortal Master, at ikaw, isa ka lang asno sa harap niya. Napahiya si Yang Fan. Pahina 108. Mataas ang tingin ni Guronba at lumakad siya palayo. Bukas ng tanghali, agad na kumalat ang balita tungkol sa tunggalian ni Guenba kay Omi. Sigurado akong bukas, hindi matatahimik ang Thunder Dulang Stage, total, si Guningba ang ika-20 na ranggo. Genius, habang si Omi, na numero 1 lecturer sa kanyang nakaraang buhay, at higit sa lahat, siya rin nagalit si Gujiba. Pagkaraan ng ilang oras, sa isang tiyak na tahimik na patio, isang magandang babae ang nag-aaral ng walang kamatayang mga table task ng isang alilang babae na nakadamit parang babaeng pumasok. Miss Celestial Fragrance. Pahina 109. Hari ng mga Hari, 2030. Tengkasan. Ano ito? Yung taong pumunta sa lugar namin ilang araw na ang nakalipas, parang may nangyari. Nagsalubong ang mga kilay ni Tian Xiang, sinong tao? Yun nga lang, yung lalaking dinala dito ni Miss Starlot, at nag-mentoring ka, matalino daw siya. Anong nangyari sa kanya? Xiaomi Reincarnation. Killed. Si Tian Xiang ay abala sa pagtatanong, medyo nalungkot. Para sa isang tao na medyo henyo, kung patuloy niyang pinipino ang mga table task, tiyak na magtatagumpay siya sa hinaharap. Hindi. Isa-isang sinabi ng dalagang iyon ang narinig niya kay Tian Xiang. Medyo nagulat si Tian Xiang, si Guningba ay hindi isang alchemist, paano niya hamanin si Jomi? Wala akong alam dyan.
Hindi dapat ganoon katanga si Jomi para mabugbog. Sa isip ni Master Tian Siang at nagpa siya na tingnan ito bukas. Ang susunod na araw ay darating dito sa isang iglap. Tandaan ang URL, consho8.net. Madaling araw, maraming tao ang dumating sa Thunder Dulang Stage, at pagsapit ng 11 AM, ang Thunder Dulang Stage ay siksikan na sa mga tao. Si Guning ba ay dumating sa stage ng dulang ng kulog ng madaling araw at naghihintay doon Omi. Idinilat ni Omi ang kanyang mga mata bandang 10 AM at tinapos ang kanyang Immortal Machine Spitting. Tiningnan ni Omi ang oras at sinabing, malapit na umalis, hindi ako pamilyar sa Upper Yama Kontinente, mas mabuting umalis ako ng maaga. May tiwala ka ba? Tanong ni Julie Maria. Hindi ko gets, ipaglaban mo tapos sabihin mo, hindi ako mahihiya, manalo man o matalo. Hindi, kapag natalo ka, bubugbugin ka ni Kuvyumba. Then beat her, sige, want to go. Kung gusto mong sumama, sumama ka. Pahina 110. Agad na tumungo si Naomi at Belinda sa Thunder Dulang Stage, naghahanap ng 1 oras at 1 kalahati bago natagpuan ni Omi ang lugar na ito. Nandito na si Jomi. Pagdating ni Omi, may nakakilala sa kanya, malamang nakasama siya sa inn. Dirdiretsong lumipad si Omi patungo sa Thunder Dulang Stage, at nakita ni Omi na si Guranba na nakatayo sa entablado ng dulang. Direktang lumapag si Omi sa entablado ng dulang sa buong view ng lahat. Nang mapunta si Omi sa entablado ng dulang, hindi mabilang na mga tingin ang bumungad. Sa sandaling ito sa karamihan ng mga manonood, magkasamang nakatayo si Yunzi at ang kanyang mga pinsan. Tiningnan ni Yunzi si Omi sa singsing, sisi at guwapo, walang hiya, medyo nakaramdam din kaakit-akit. Tahimik na sabi ni Yunzi inner, magsaya. Gayunpaman, ang mga pinsan ni Yunzi, nahihiyang sinabi, ngayon, makikita ko kung paano siya mabubugbog sa kalahati hanggang sa kamatayan ni Guzanba. Isang bumpkin ng bansa mula sa Immortal Kingdom, at sinusubukan pa rin niyang gumawa ng mga alon dito. Yunzi, sa pagkakataong ito ikaw, ang taong gusto mo, ay hindi kasing ganda ng iniisip mo na nasa puso mo. Ikaw, a blindfold, para ilagay ito ng tahasan, isang palaka sa ilalim ng isang balon, iniisip na ang langit ay kasing liit lamang ng bunganga ng balon. Bahagyang ngumiti si Yunzi, medyo nag-aalala rin siya sa loob, ngunit sigurado si Yunzi sa loob, kahit na si Omi bagbog talaga ngayon, hindi niya akalain na masama si Omi. Nanginginig si Yunzi sa loob, pwede ba, may nararamdaman talaga siya para kay Omi, di ba? Bakit pa ang ideya ipanganak? Ngayon sa karamihan ng mga manunood, may isa pang kakilala, iyon ay si Master Tian Siang, ngunit nagbihis si Master Tian Siang sa harap, kaya walang nakakilala sa kanya, ayaw niyang magdulot ng A. Steer, si Master Tian Siang ay nagsabi sa kanyang puso, itong hanggal na batang ito, talagang darating para bugbugin. Nasaan ang Starrose? At hindi siya pinipigilan ni Starro. Napuno ng pagdududa si Master Tian Siang, naisip niya na si Omi, ay isang alchemist lamang. Tahimik ang eksena. Sa entablado ng dulang, umikot ang tingin ni Guru ang ba at sinabing, "Number 1 pervert, dumating ka na sa wakas. Matagal na kitang hinihintay, at, sabi ni Omi, sa tuwing may laban, palaging nagsisimula ang kalaban ko sa pangungusap na ito, pagod na pagod ako, nito, kuwan ba, bilisan na natin, maaaring dumating si Tang ngayon, napakahirap na pagpiga ng oras." Ikaw, nakita ni Guning ba na napaka-wild ni Omi, ang isang tunggalian sa kanya ay nangangailangan pa rin ng matinding pagpiga ng oras. Pahina 111. Omi mamaya makikita ko kung gaano ka pa ka-wild, gusto ko humiga ka sa ilalim ng granada ng tiya mo, palda. Sabi ni Kuvan pa. Sinabi ni Omi, seryoso, wala akong pakialam kung ang paghiga sa ilalim ng iyong palda ay hahayaan akong gawin ang iyong bagay. Ikaw, galit na galit si Gavanba. Ang mga manonood, gayunpaman, ay nabigla, karapat-dapat na muling magkatawang tao bilang Jomi, napakakulot. Ayaw nang magsalita ni Guning ba nang walang kaparerikan, nakataas ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga kamay ay biglang naging dalawang kulay, isang pula at isang itim. Swoosh! Ang buong katawan ni Guning ba ay sumugod kay Omi, kung titingnang mabuti, makikita iyon sa katunayan. Si Guning ba ay hindi gumagalaw,
ang pagmamadali patungo kay Omi ay isang ilusyon lamang, pati na rin ang isang napakalakas na spell, isang spell na kahit anong sagot ni Omi, tiyak na makakatanggap siya ng matinding suntok. This spell of Gunning Buzz ay tinawag na Vault of the Heavens, at narinig na kapag isinagawa hanggang sa pinakamakapangyarihan nito, ito kayang takpan ang langit. Si Gunning Ba ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili, ang spell niyang ito ay maaaring may rank sa buong Upper Fellows-Yan continent, at ito ay itinuro sa kanya ng isang misteryosong malakas na lalaki bilang kapalit ng isang hindi sinasadyang pabor. Ang puso ni Omi ay humanga. Ang spell na ito ay talagang malakas, marahil ito ay hindi mas mababa sa silence art ni Omi, maliban sa malinaw na hindi sinanay ni Guran ba ito ng malalim, kung hindi magagawa ni Omi, panalo. Agad ding nagcast si Omi ng silence art. Namumulaklak ang 10,000 buto. Wow! Ang paggalaw ni Omi ay parang 12 ng lantang buto, bawat lantang buto ay namumulaklak na parang isang bulaklak, at sa wakas, ang bulaklak ay parang bibig na kumakain ng mga tao, na kumagat sa gurumba ng sabay-sabay. Namutla si Gufangba, naramdaman ang lakas ni Omi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Guwanba na isa pang kaparehong malakas na spell ang umaatake sa kanyang likuran. Bago at pagkatapos, dumating ang dalawa. Biglang nakaramdam si Gunning Ba na walang magawa, hindi niya alam kung haharapin ang harap o likod. Sandali lang, umaatake ang harap at likod, tulad ng dalawang sampal, at Gunning Ba, na nahuli sa gitna, naiupi sa sampal na parang lamok. Bumagsak si Guenba sa lupa sa isang gulo sa buong view ng karamihan, ang kanyang mga mata ay dilat. Naghiyawan ang mga tao, ang tunggalian na ito, napakabilis na natapos, hindi man lang sila tumingin ng mabuti, Gunning Ba ay parang lamok, napadpad siya sa sampal. Napatingin ang lahat kay Omi na hindi makapaniwala. Mabilis na bumangon si Gunning Ba at hindi sinasadyang tumingin kay Omi. Pahina 112. Sinabi ni Omi, Gunning Ba, hindi ka kapantay para sa akin, mataas ka at mapagmataas, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo magawa, talunin ang isang Immortal Pill Master, anong yabang mayroon ka sa harapan ko? Si Gufanba ay abala, Immortal Pill Master. Ano ang ibig mong sabihin? Inilabas ni Omi ang kanyang first grade Immortal Master Identity Crystal at sinabing, ako, si Tang, ay isang first grade Immortal Master. Paano ito posible? Natigilan ang lahat, kung nagdagdag si Omi ng isa pang first grade Immortal Master Identity, kung gayon ang katayuan ni Omi ay magiging pambihira, at talagang wala si Gufangba mga kwalifikasyon para tumayong mataas sa harap ni Omi. Ang Immortal Sense ni Gufangba ay dumaan, at sigurado, si Omi ay isang first grade Immortal Pillar Master. Heavens! Ikaw, isa ka pa ring first grade Immortal Pill Master. Natigilan si Gufangba, ang hindi lang siya binugbog ng taong hinamak niya, ngunit isa ring grade isang Immortal Pill Master. Lahat ng nasa eksena ay hindi rin makapaniwala sa sandaling iyon. Si Yunzi ngayon, na nakikita ang hindi makapaniwalang mga tingin ng lahat, biglang nakaramdam ng pagmamalaki sa loob. Siya ay isang grade isang Immortal Dan Master. Ang mga pinsan ni Yunzi ay natulala din sa sandali. Siyempre, sa dami ng tao, nabigla rin ang Heavenly Fragrance Master na iyon, siya ay talagang napakahenyo sa mga tuntunin ng lakas, mas mahusay kaysa sa mga tuntunin ng walang kamatayang mga table task, sus. Pahina 113. Hari ng mga Hari, Kabanata 2031. Hindi na nagtagal si Omi, tumalikod na siya at lumipad. Ang eksena ay humihikbi, hindi inaasahan na si Jomi ay magiging napakahusay sa reincarnation. Ito ay halos bihirang makakita ng isa pang Immortal Pill Master at isang henyong eksperto. Si Yunzi ay hindi sinasadyang lumapit sa ring, tumayo sa harap ni Guwanba, at buong pagmamalaking sinabi, Guwanba, ngayon bakit hindi ko pinili ang iyong kapatid, si Gusiba? Dahil, mas magaling pa si Jomi kaysa. Kahit anong Gao-Kyong ang gusto mo, sinabi mo kahapon na ako ay may mahinang mata, ngunit sa kasamaang palad, ang Gao. Ang Kyong na gusto mo ay hindi malapit sa pagiging kasing husay ni Jomi. Pagkasabi niyon, buong pagmamalaking lumakad si Yunzi, sa labas ng ring sa gitna ng hindi mabilang na mga tingin. Si Guru Rouba ay nakatayong nakatulala sa ring habang ang lahat ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, at siya ay nakatayo pa rin doon,
hindi mapapantay ang bigo at nawala. Lumapit sa kanya ang isang binata na mukhang mahina at umaaliw na sinabi, Ningba, huwag kang makinig dyan, kalokohan ng asong babae. Ang Jomi na iyon, kahit na siya ay isang first grade Siandan Master, ginagarantiya ko na siya. Dapat ang pinakamasamang Siandan Master, dahil walang sinuman, talaga, ang maaaring magpakadalubhasa sa dalawang bagay. Ningba, mayroon kang upang maniwala sa akin, ako, si Gao Qiyong, ay tiyak na ilang bloke ang layo mula sa kanya sa mga tuntunin ng lakas immortal pill, at ang mga tagumpay ko sa hinaharap ay hindi niya maihahambing. Talaga, tulad ng isang sugatang ibon, si Gu Fangba ay abala sa pagtingin sa binata. Oo, talaga, hindi ka dapat ma-intimidate sa kanya, kung ganoon talaga siya katalino sa immortal pill, gagawin niya, matagal nang sikat, bakit walang nakakaalam na isa siyang immortal pill master? Dahil isa lang siyang tao na nagbebenta ng kanyang reputasyon. Ma'am, Gao Qiyong, dapat tulungan mo akong talunin siya, ayokong makita ng iba na ang taong gusto ko ay mas masahol pa sa kanya. Huwag kang mag-alala, Ningba, sa loob ng 10 taon, ang Upper Yama Continent ay hahawak ng isa pang Immortal Pill Conference. Kapag nangyari ito, tiyak na gagawin ko ang aking marka sa conference, at ang Immortal Pills I concocted ay makakakuha ng top 10 spot, trust me. Bumalik na si Omi sa inn, at malapit nang bumalik si Belinda Maria. Nakahinga ng maluwag si Omi, natalo niya si Guruan ba ngayon at naniwala na ang kanyang katanyagan ay malapit ng labanan sa kontinente ng yaman ng Upper Fellows. At inihayag din niya ang kanyang katayuan bilang isang una. Grade Immortal Pill Master, na lalong magpapasikat sa kanya. Isang segundo na dapat tandaan basahin ang libro. Sure enough, bago pa man uminit ang puwete ni Omi sa inn, may kumatok sa pinto. Pasok ka. Pumasok ang isang malakas na lalaki mula sa huling yugto ng Human Immortal. Pahina 114. Kumusta, Master Joe? Hello. At ikaw? Ang pangalan ko ay Horse Oil, mahal na mahal kita, maaari ba kitang sundan? Sa akin ano? Sa pakikipag-hangout sa iyo, magiging kuya na kita simula ngayon, sasambahin kita bilang kuya ko. Pagkatapos, sinabi iyon ni Maoil, agad siyang lumuhad, kuya muli, mangyaring tanggapin ang aking pagsamba. Kan, nangako ba akong kunin ka bilang nakababatang kapatid ko? Kuya, kawawa naman ako, kunin mo na lang ako. Nakakaawa, wala akong anumang katayuan sa aking pamilya, ako ang anak sa labas ng aking pamilya, at mayroon akong magandang talento. Ngunit sa kasamaang palad, dahil ako ay isang anak sa labas, ang mga mapagkukunan ng aking pamilya para sa walang kamatayang paglilinang huwag mo akong bigyan ng marami, kaya nahihirapan akong umunlad. Anong pamilya ang pamilya mo? Sabihin sa katotohanan, ang aking pamilya ay hindi mas mababa sa pamilya ni Kuvanba, at ang pinakamalakas na tao sa aking pamilya ay isang kalagitnaan ng Earth Immortal. Akala ni Omi ay isang uri ng kuting o tuta, ngunit ito pala ay bata din, master mula sa isang medyo malaking pamilya, ngunit, ito ay isang bastard young master, ngunit kahit na ano, ito ay isang pretty mataas na kalagayan. Sabi ng Horse Oil, Kuya, alam ko na sa iyong pagkakakilanlan, ang isang ordinaryong kuting o tuta ay tiyak. Hindi karapat-dapat na makipag-hangout kasama ka, ngunit kahit na hindi ako isang ordinaryong kuting o tuta, ako ay isang henyo ng Upper Fellows, Yama Continent, nireranggo sa nangungunang 100 sa huling yugto ng Human Immortal. Ano? Isa kang nangungunang 100 na niranggo sa langit. Tanging. Oo. Bakit mo ako gustong sambahin bilang iyong kuya gayong napakakapangyarihan mo? Hindi bait, tama. Kuya top 100 rankang 1 ako, ano ba yan sa harap mo? Wala ako sa harap mo ah. Isa kang Immortal Pill Master at isa kang top 20 na ranggo, hindi ako nahihiyang sambahin ka bilang aking malaking kuya talaga ah. Nagulat si Omi, parang may sense. Sige, kukunin na kita bilang nakababatang kapatid ko. Salamat, kuya. Pahina 115. Gayunpaman, bagamat isasama kita, hindi mo kailangang sumunod sa akin, ngunit tatandaan ko na ikaw ay aking maliit, kapatid. Sige, salamat kuya. Maaari kang bumalik muna. Good. Umalis muna si Maoil na may pagkadismaya. Originally, gusto niyang mag-concolate si Omi ng tableta para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, medyo matapang na sambahin siya bilang kanyang malaking kapatid,
ngunit sulit ito para sa immortal pill. Mabilis na pinaalis ni Omi itong langis ng kabayo, hindi siya pinayagan ni Omi na sundan siya dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang sikreto at gusto rin siyang subukan. Tutal, ang puso ng mga tao ay hindi mahuhulaan, bukod dito, ito. Ang langis ng kabayo ay sinamba siya ng walang iba kundi ang makita ang pagkakakilanlan ni Omi bilang isang immortal pill master. Siya dapat inaasahan ni Omi na mag-purify ng mga table tasks para sa kanya. Pagkatapos ay walang kabuluhang tinulungan ni Omi ang mga tao sa alchemy, upang maging isang malaking kapatid na walang kabuluhan. Hindi kailangan ni si Omi ay hindi ang mga alchemy lamang, walang lakas ng immortal pill master. Belinda Ma, Terra na, hindi na matitirahan ang lugar na ito, siguradong marami pa ang mga tao ay lalapit sa akin pagkatapos. Jomi, hindi ba ito isang magandang bagay? Walang magandang bagay nang walang dahilan. Lahat sila ay nakadirekta sa akin para sa pagkakaroon ng halaga, tulad ng kabayong iyon oil ngayon lang yata siya naghahanap ng long-term free alchemist, siya na mismo nagsabi, wala siya, anumang mapagkukunan sa pamilya. Kung gayon bakit mo siya kinuha bilang iyong nakababatang kapatid? Kwentuhan lang, tingnan natin kung sincere siya. Si Naomi at Belinda Ma, agad na umalis sa inn na iyon. Oo naman, hindi nagtagal pagkaalis ni Omi. Marami pang mid and late Earth Immortals ang dumating, na lahat sila gustong makipag-hangout kay Omi. Saan tayo pupunta ngayon? Hindi ko alam, bakit hindi na lang tayo bumalik sa Yunluo Immortal Kingdom? Ma'am, gusto ko rin bumalik, masyadong malalim ang tubig dito, at kung hindi ako mag-iingat, baka pumunta ako, pabalik sa Yunluo Immortal Kingdom. Tumanggo si Omi at agad na naramdaman ang lokasyon ni Yunzi. Si Yunzi ay kasalukuyang nasa Yang Residence. Sa bulwagan ng Yang Residence, ang lahat ay medyo hindi makapagsalita, at ang pamilyang Yang, na nagkaroon kanina pa nakakunot-noo kay Omi, parang walang masabi sa pagbalik nila this time. Sinabi ni Yunzi, pinsan, ngayon wala ka nang masasabi, maganda ang mga mata ko, tama. May gustong sabihin ang pinsan ni Yunzi, ngunit hindi niya magawa. Pahina 116. Sinabi ni Yunzi, sige, hindi na kita kakausapin, babalik ako para hanapin si Jomi. Sa sandaling ito, pumasok ang tiyuhin ni Yunzi. Uncle, may pagmamalaki sa mukha ni Yunzi. Sinabi ni Yang Kilo, Yunzi, kahit na ang Jomi reincarnation ay isang henyo, sa kasamaang palad, ang kanyang. Masyadong mahina ang backstage, sa tingin ko hindi siya bagay sa iyo. Sa Immortal World, walang backstage. Ano ang silbi ng isang malakas na talento? Paano walang kwenta? Siguradong magiging malakas siya in the future, at that time, siya na mismo ang pinakamalakas sa backstage. Ngumuso ang tiyuhin ni Yunzi, kung papatayin ko siya ngayon, may backstage pa ba siyang pag-uusapan? Pahina 117. Hari ng mga Hari, 2032. Tito, hindi ka pwedeng magseryoso, di ba? Yunzi, sinasabi ko lang sa iyo na ang sinumang walang backstage ay isang asno, at ang isang malakas na tao ay maaaring kunin ang kanyang life away with just a finger, so what's the future if you don't even have a life? Tiyuhin. Sige, Yunzi, wala na akong sasabihin, in short, tandaan mo ang mga salita ko, ang backstage ang susi sa kakayahang umunlad, hindi talento o mapagkukunan. Hindi kumbinsido si Yunzi sa loob, ngunit ayaw niyang masyadong makipagtalo sa kanyang tiyuhin. Tito, alis muna ako. Umalis si Yunzi. Pagkaalis ni Yunzi, nanlumo ang Yang fan na iyon, paralisado, talagang hindi naliwanagan ang Diyos, bakit siya? Hayaan ang ganitong uri ng tao na magkaroon ng ganitong uri ng henyo, kung bibigyan ako nito, tiyak na mahahabol ko si Guwanbo pababa. Sabi ng isa sa mga pinsan ni Yunzi, pare, bakit hindi na lang natin siya ilabas? Damn, hindi cool na makita siya. Huwag kang mag-alala, tiyak na marami ang gustong pumatay sa kanya, hindi pa natin ito gagawin, ako, garantiya, hindi siya mabubuhay ng 10 taon. Mas mabuti yon, kung hindi, talagang hindi ka nais-nais. Yunzi, nasa entrance ako sa Southern City, halika na dali at maghanda para umuwi. Sabi ni Omi. Mensahe kay Yunzi sa pamamagitan ng kanyang isip. Ang unang website na m.conshow8.net sa sandaling ito, nagbago na ang mukha ni Omi,
at walang nakakakilala sa kanya sa sandaling ito. Upang mabawasan ang hindi kinakailangang gulo, binago ni Omi ang kanyang mukha. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Yunzi sa pasukan ng South City, ngunit, tumingin si Yunzi sa kaliwa at kanan, ngunit siya hindi nakita si Omi. Sa oras na ito, hinawakan ng isang lalaki ang puweten ni Yunzi. "Pretty girl, may date ka ba?" "Fuck off." Agad na nandidiri si Yunzi. "Magandang babae, tungkol sa isang petsa. Hinawakan mo pa ako, maniwala ka sa akin papatayin kita, nandito ang lalaki ko." "Yo, may lalaki pa, nasa na siya, palabasin mo, pinapangako kong bugbugin yang lalaki mo hindi makabangon." Pahina 118. Kahit karapat-dapat kang ikumpara sa kanya, hindi ka man kasing galing ng isang daliri niya. Sa sandaling iyon, si Omi ay lumipat sa kanyang sariling boses, "Sige, ako ito." "Ah, ikaw. Nag-disguise ako, tara na." Ito. Napatingin si Yunzi sa kakaibang lalaking nang aasar sa kanya ng nakakaloko. Kaya lang, umalis si Omi sa kontinente ng Upper Feiyan, at pagkaraan lang ng ilang araw, bumalik si Omi sa ang kanyang orihinal na anyo. Pagkaraan ng 10 araw, bumalik si Omi sa Yunluo Immortal Kingdom. "Yunzi, mula ngayon, libre ka na." "What do you mean?" Nagtataka namang tumingin si Yon Violet kay Omi. Inilabas ni Omi ang kaluluwa ni Cloud Violet. "Ah, si Yunzi ay tanga. Ibinalik ko na ang iyong kaluluwa sa iyo, malaya ka na." "Pero, kanina pa kita gustong patayin." Busy si Cloud Violet. "Oo, ngunit naparusahan ka rin, na naging malakas sa akin ng ilang beses. Kung gayon hindi ka ba natatakot na magsusumbong ako ngayon sa aking ama at papatayin ka muli?" Tanong ni Cloud Violet. "Oh, so, nagsusugal ako, tara na, balik na tayo sa kanya-kanyang bahay." Sabi ni Omi at tinungo ang sarili niyang tahanan. Si Nadi ay abala sa pagsasabing, "Congratulations princess, finally free na, hindi mo na kailangang pilitin ng siya pa." Tumingin si Yunzi sa likod ni Omi, sa sandaling ito sa kanyang puso, isang sandali ng pagkalungkot, hindi na niya kaya, nararamdaman ang presensya ni Omi. Dati nang ayalay ang kanyang kaluluwa kay Omi, ramdam na ramdam niya ang presensya ni Omi oras. Malaya siya, at gayon paman, walang kagalakan. "Prinsesa, prinsesa." Ilang ulit na tumawag si Wild Beetle bago sumagot si Cloud Violet. "Ano ito? Hindi maganda ang mood ni Yunzi, at, prinsesa, magsusumbong kami ngayon sa emperador tungkol sa ginawa sa iyo ni Jomi, para maaaring ipapatay siya ng emperador." Sinampal ni Yunzi. Pahina 119. Bold. "Sinong nagsabing mag-report ka?" "Ah, prinsesa, hindi mo ba nasusuklam sa loob? Siya ang pumatay sa ilan sa iyong mga tauhan, muntik ka nang mapatay, at nadungisan ang iyong kainosentehan, at ngayon hindi mo na kailangang ipasailalim ang iyong sarili sa kanya, kaya bakit pa? Nahuhulog ka na sa kanya di ba?" Si Yunzi ay abala sa pagsasabing, "Kalokohan, paano ako magkakagusto sa taong dudungisan ako, ayoko lang. Lahat si Jomi ay nagkusa na palayain ang aking kaluluwa, medyo hindi maganda kung pupunta ako upang magsumbong kay ama, ang bagay na ito, pagkatapos ng lahat, pinuntahan ko siya upang patayin sa unang lugar." Oh, nanlumo si Nodo sa loob at hindi nagsalita, medyo nalilito, ang prinsesa ng Yunzi sa dati, hindi kaya reasonable paano ba naman ang reasonable niya ngayon? Pagkaalis ni Omi, nagtanong si Belinda "Jomi, bakit mo pinakawalan ang kaluluwa niya Paano kung magsumbong siya sa emperador? Ang emperor ay isang malakas na Earth Immortal, at maraming may kakayahang tao sa Yunluo Immortal Kaharian, kaya kung sakaling may makatuklas na nawawala ang kaluluwa ni Yunzi, huli na ang lahat sa oras na iyon. Kaya, bakit hindi magkusa na palayain ang kanyang kaluluwa ngayon? Ngunit, hindi ka natatakot na magulat siya sa emperador. Anyway, it's been a pretty natural relationship between her and us all the way back here, so I don't sa tingin niya gagawin niya. Actually, gustong sabihin ni Julima na baka may gusto sa kanya si Yunzi. Say what you have to say directly. Nakita ni Omi ang pag-aalinlangan ni Belinda Maria. "Jomi, sa intuition ng aking babae, pakiramdam ko ay medyo nai-inlove si Yunzi sa iyo." "Nako,
Paano naman, mas malakas akong tao kaysa sa kanya. Namula si Belinda Ma, nakalimutan mo na ba na malakas mo rin akong armado noon? Nagulat si Omi. Ngumiti si Omi, ang iyong mga salita ay nagpapahiwatig na may pagmamahal ka sa akin. Ngayon, sige, uwi na. Si Belinda Ma ay abala sa pagsasabing, Jomi, mahal kita. Hindi inaasahan ni Omi na aamin si Belinda Maria. Gayunpaman, naramdaman ni Omi na walang kaakit-akit kay Belinda Ma, wala siyang anuman karapat-dapat na magustuhan ni Omi maliban sa kanyang kagandahan. Salamat, sabi ni Omi. Medyo nawala si Belinda Ma sa loob nang makita niya kung gaano casual si Omi. Pahina 120. Belinda Ma Omad. Sabi ni Omi, Belinda Ma, ilang taon ka na ring wala sa bahay. Sinusubukan mo bang itaboy ako? Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi ka ba dapat umuwi? Umuwi ka na at tingnan mo. Tumalikod si Omi at naglakad patungo sa gate ng tirahan ng Joe. Gayunpaman, nang makarating siya sa tarangkahan, tumalikod si Omi at sinabing, pumunta ka ng maaga at bumalik ng maaga. Natuwa si Belinda Ma sa loob at masayang tumango, oo. Masayang-masaya ang sinabi ni Omi na maaga at umuwi ng maaga, ibig sabihin ay may pakialam pa rin si Omi about her and still wanted her back. Kung hindi ito sinabi ni Omi, mahihiya siyang bumalik at hindi ko alam kung darating pa siya. Tumalbog si Belinda Ma pauwi. Mir, bumalik ka na. Nakita ni Joe Tai si Omi na bumalik at masayang tumakbo palabas. Panginoong Ama, Mir, my good Mir. Niyakap ni Joe Tai si Omi na may luha sa mga mata. Ama, anong nangyari? May nang-aapi ba sa iyo? Hindi, dahil okay lang si Papa. Kung gayon bakit ka umiiyak? Nasa sabik si tatay, hindi ko akalain na magiging ganoon ka galing pagkatapos ng iyong reincarnation. Pahina 121.